Mr. Silent Channel. Tagalog Novel Story. My Master. Kabanata 2281-2290. Mula ngayon, magsisimula na akong mandaye. Baligtad ang sitwasyon. Sa orihinal, ang tore ng altar ay sumisipsip ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at hindi niya ito mapigilan. Ngunit sa sandaling ito, nang magsimulang gumalaw ang Tiyan Kunpot, agad na bumaliktad ang sitwasyon. Sa kanyang pakiramdam, ang Tiyan Kunpot ay talagang tila na buhay, at ito ay agad na bumaliktad. Ang Tiyan Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay nagbuga ng nakakapasong init, at naramdaman niya ang isang mas malaki at hindi maibabalik na puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang kaliwang braso, na nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan na dinambong ng altar tower. Boom! Alam ni Yang Yian na bumaliktad ang sitwasyon. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang Tiyan Kunpot ay naging isang higanteng black hole, na may kakayahang lunukan ang lahat. Ang lakas ng pagsipsip at pandarambong ng altar tower kanina ay walang halaga kumpara sa Tiyan Kunpot. Sa isang iglap, naramdaman niya na mas maraming enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad at dumiretso sa Tiyan Kunpot. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Sa kabutihang palad, mayroong Tiyan Kunpot sa kritikal na sandali. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ngayon ay talagang hindi maiisip. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian ang kahulugan ng Tiyan Kunpot ngayon. Palagi niyang iniisip na ang Tiyan Kunpot ay isang misteryosong mahiwagang kayamanan, at mas madalas na iniisip na ito ay isang patay na bagay. Lalo na pagkatapos niyang patayin ang espiritu ni Tiyan Kunpot, ang damdaming ito ay nananatili sa kanyang puso. Hindi niya naisip na ang Tiyan Kunpot ay isang buhay na bagay, o isang espiritual na kayamanan. Ngayon lang, siya ay nagmamadali at sumigaw at nagmura, at sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kamalayan ay nakatuon sa Tiyan Kunpot, na humantong sa kasalukuyang reaksyon ni Tiyan Kunpot. Ito ay din sa isang sandali na nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pagkaunawa sa Tiyan Kunpot. O mula ngayon, siya ay tila nakabuo ng isang tiyak na pagkakatugma sa Tiyan Kunpot at natagpuan ang pinto upang kontrolin ito. Ito ay isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Anyway, mukhang nabuksan niya talaga ang napakagandang paggamit ng Tiyan Kunpot, ang misteryosong kayamanan na ito. Siya malinaw na naramdaman ang isang uri ng kakayahang kontrolin sa kanyang puso. Ito ay isang walang uliran na kailanawan at akma. Bagamat hindi niya ito maisip, alam ni Yang Yian na ang sitwasyong ito ay isang magandang bagay. Sa ilang sandali, naramdaman pa niya na magagamit niya ang kapangyarihan ng Tiyan Kun Temple ayon sa gusto niya. Siyempre, ang mga damdamin ay mga damdamin lamang pagkatapos ng lahat, at hindi ito maaaring seryosohin. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay malalaman mo. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw na naramdaman ni Yang Yian, iyon ay, ang lakas ng paglunok ng Tiyan Kunpot. Sa kanyang opinyon, ito ang tunay na hindi magagapi na mahiwagang kapangyarihan. Dahil maraming beses, ang Tiyan Kunpot ay mag-upgrade muli pagkatapos ng aktibong pagsipsip at paglunok ng ilang kapangyarihan, at pagkatapos ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa espasyo ng Tiyan Kunpot. Ang espasyo ay patuloy na lalawak, at ang enerhiya sa loob ay magiging masiksik. Magkakaroon din ng mga bagay tulad ng tubig ng buhay, spirit peach, at watermelon thunder na laban sa kalangitan. Ito ay talagang pakiramdam na ang rurok ng buhay. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay masyadong nag-iisip. Ang kakayahang kontrolin ang lakas ng paglunok ng Tiyan Kunpot ay may higit na benepisyo kaysa dito. Sa dati niyang pag-unawa sa lakas ng paglunok ng Tiyan Kunpot, gaano man kalakas o kahit nakalaki ang kapangyarihan, ang lakas ng paglunok ng Tiyan Kunpot ay halos masasabing walang malasakit, at kayang tanggapin ni Zhao Dan ang lahat. Ang pangunahing punto ay ang makalamon, na siyang pinahahalagahan ni Yang Yian. Mas malakas pa ito kaysa sa kapangyarihan ng Tiyan Kunpot Temple. Isipin na kung makatagpo siya ng isang makapangyarihang kaaway, tuwirang i-activate niya ang Tiyan Kunpot at sisimulan ng kapangyarihang lumalamon, pagkatapos ay sisipsipin ng tuyo ang kaaway, at anong pagtutol ang maaari niyang taglayin. Sa ilalim ng napakalaking kakayahan sa pagsipsip at paglamon ng Tiyan Kunpot, naniniwala si Yang Yian na kahit na ang isang malakas na tao sa antas ng Immortal Venerable ay mahihirapang kumawala, at sa huli siya ay lalamunan at mahihigop ng Tiyan Kunpot at magiging isang tuyong bangkay. Sa pag-iisip tungkol dito, napakasaya ni Yang Yian. Sa ganoong kakayahan na lumalaban sa langit, hindi ba siya makakalakad ng patagilid? Siyempre, ang premise ay dapat mahawakan niya ang katawan ng kalaban. Mayroon lamang itong isang kahinaan, ngunit kung nais mong pumatay ng isang malakas na kaaway, dapat mayroong mga panganib at pagsisikap, na ganap na katanggap-tanggap. Ang isa pang bentahe ay ang ganitong uri ng paglamon ay hindi nangangailangan ng kanyang sarili na dalhin ang sanhi at epekto,
dahil ang lahat ng enerhiya mula sa paglamon ay pumapasok sa Chen Kun Pot at hindi na kailangang manatili sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, isang paraan upang i-upgrade ang Chen Kun Pot. Noon pa man ay nararamdaman niya na kung ang espasyo ng Chen Kun Pot ay nais na ganap na mabuo ang orihinal na hitsura nito, tiyak na mangangailangan ito ng maraming suporta sa enerhiya. Ngayon, naramdaman niyang nakahanap na siya ng solusyon. Sa hinaharap, kapag siya makatagpo ng isang kalaban, isa-isa niyang i-activate ang Chen Kun Pot upang lumunin ang kapangyarihan ng kalaban at makamit ang Chen Kun Pot. Sa oras na iyon, naniniwala siya na isang araw ang espasyo ng Chen Kun Pot ay maghahayag ng tunay na anyo nito. Sa ngayon, ang espasyo ng Chen Kun Pot ay 30 milya lamang sa radius. Bagamat hindi alam ni Yang Yiyo kung gaano kalaki ang tunay na espasyo ng naturang kayamanan, naniniwala siya na tiyak na hindi ito maliit, at least ito ay maaaring isang magandang maliit na mundo. Sa kanyang intuition, tiyak na hindi maliit ang espasyo ng Chen Kun Pot. Ang isa pang bagay ay na habang ang espasyo ng Chen Kun Pot ay patuloy na nag-upgrade at lumalawak, malaki ang posibilidad na lilito ang ibang mga bundok, at magkakaroon ng mga kayamanan sa mga bundok. Ang paglamon, anuman ang anumang hilaw o malamig na paglunok, ito ay tunay na laban sa langit, at kapag ang Chen Kun Pot ay lumalamon ng panlabas na puwersa, ito ay palaging dumadaan sa kanyang katawan. Parang transit station ang katawan niya. Sa oras na iyon, maaari siyang sumipsip ng ilang enerhiya upang linangin at makamit ang kanyang sarili. Sa kasong ito, sinimulan na itong gawin ni Yang Yiyo. Nang magsimulang lumamon ang Chen Kun Pot, ang malakas na enerhiya sa altar tower ay patuloy na pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sinanay niya ang panloob at panlabas na kasanayan sa Chen Kun, ngunit ang mga hibla ng enerhiya ay naharang niya at naging sarili niyang lakas. Bagamat hindi ito kasing lakas ng paglamon ng Chen Kun Pot, ang bawat operasyon at pagsipsip ay isang strand lamang kumpara sa paglamon ng Chen Kun Pot, ngunit sapat na ito para sa kanya. Di nagtagal ay nagsimulang manumbalik ang kanyang nawalang mana at iba pang mga kapangyarihan, at ang tila nangunot na mga daliri ay unti-unting nakakuha ng dugo. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng mabilis na paglamon ng Chen Kun Pot, nalaman niyang Yiyo na ang enerhiya sa 5 maliliit na tore ay mabilis na bumababa. Sa bilis na ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbuo, dahil ang Chen Kun Pot ay sumisipsip at lalamunan ang enerhiya ng buong pagbuo ng altar. Sa huling pagsusuri, ang anumang napakalakas na porma sayon ay sinusuportahan ng enerhiya. Kapag walang suporta sa enerhiya, natural na mawawalan ng silbi ang buong porma sayon. Kapag nilamon ng Chen Kun Pot ang kapangyarihan ng buong pagbuo ng altar, natural na maliligtas si Daor. Hoy, anong ginawa mo, mahinang manok? Pakiramdam ko ay mabilis na humihina ang kapangyarihan ng buong altar. Tiningnan ng Diyos at Demon Bird si Yang Yiyo at hindi maiwasang magtanong. Ngayon pa lang ay parang mamamatay na si Yang, ngunit sa isang kisap mata, tila bumalik ang nawawalang kapangyarihan at dugo sa kanyang katawan, at humihina ang aura ng altar. Dahil dito, naging kakaiba ang Diyos at Demon Bird. Sa katunayan, noong malapit nang mamatay si Yang Yiyo, handa na ang Diyos at Demon Bird na gamitin ang huling lakas nito para iligtas si Yang, ngunit sa isang kisap mata, nagbago ang sitwasyon. Hahaha, manloloko na ako mula ngayon, huwag kang mag-alala sa ibon, okay lang, alam ni Yang Yiyo na alam lang ng Diyos at Demon Bird na mayroon siyang Chen Kun Pot, ngunit hindi niya alam kung para saan ang Chen Kun Pot. Natural na wala siyang sasabihin tungkol sa kakayahang lumunok ng Chen Kun Pot. Siya natatawa lang at sinabing manloloko siya. Sa katunayan, pagkatapos niyang ma-master ang kakayahang i-activate ang Chen Kun Pot para lumunok anumang oras, ito ay talagang isang uri ng cheat, dahil ang kakayahan ng Chen Kun Pot na lumunok ng kapangyarihan ay talagang kamangha-mangha, at maaari nitong lunukan ang anumang kapangyarihan. Ito ay isang uri ng cheat sa kanyang opinyon. Manloloko. Anong dae? Ang Diyos at Demon Bird ay puno ng pagdududa. Hindi pa ito napunta sa lupa, kaya natural na hindi nito alam kung ano ang pagdaraya. Hindi mo maiintindihan kahit nasabihin ko sa iyo. Anyway, I will be awesome in the future. Nakangiting paliwanag ni Yang Yiyo. Sa isang kisap mata, lahat ng nawala niyang dugo at mana ay napunan, at ang kanyang mana sa wakas ay bumalik sa kanyang pinakamataas. Sa sandaling ito, nang ang kanyang Chen Kun ay tumatakbo, nakita niya na ang 5 elemento ng mga pinagmulang bato sa loob ng 5 maliliit na tore ay lumabo, at ang enerhiya ng pagbuo ng buong altar ay halos nasa bingit ng pagbagsak. Boom! Crack! Habang iniisip niya ito, ang 5 maliliit na tore ng altar ay nabasag ng malakas na putok, at ang magaan na kalasag ng porma sayon sa labas ng altar ay nabasag at naglaho ng may bitik. Sa puntong ito, ang pagbuo ng buong altar ay ganap na nasira, at walang bakas ng enerhiya. Tumigil din ang pagsipsip ng Chen Kun Pot.
Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyu na ang loob ng Chen Kunpot ay nayanig din, ngunit hindi niya alam kung anong mga pagbabago ang nangyari. Ang enerhiya ng limang-limang elementong pinagmulang bato ay hindi maliit, sapat upang magdulot ng ilang pagbabago sa espasyo ng Chen Kunpot. Ngunit sa sandaling ito, walang oras si Yang Yiyu upang obserbahan ang mga pagbabago sa loob ng Chen Kunpot, ngunit itinuon muna niya ang kanyang paningin sa Daor. Sa kanyang puso, si Daor ay higit na mahalaga kaysa sa mga pagbabago sa espasyo ng Chen Kunpot. Chapter 2282, sa muli nating pagkikita balang araw, siguradong balatan kita ng buhay. Ziyang. Sigaw ni Yang Yian. Sa sandaling ito, gumuho ang 5 maliliit na tore, at ang kadena na nagtali sa Daor ay hindi na epektibo. Si Yang Yian ay humakbang papunta sa altar habang sumisigaw. Sa sandaling ito, si Daor ay bumalik sa laki ng isang pusa, at ang dugo sa kanyang ginintoang buhok ay namuo at naging mga kakon. Ang kanyang mga paa ay tinusok pa rin ng magic chain, at siya ay nahulog sa altar sa isang napakamiserableng kalagayan. Ziyang, hinawakan ni Yang Yian si Daor na nanginginig ang mga kamay. Nang makita ang paghihirap ni Daor, talagang nalungkot si Yang Yian. Hawak ang walang malay na si Daor, namumula ang mga mata ni Yang Yian at sinabi niya ang bawat salita, Master Bai Jiaolongwang, kung mamamatay ka sa daan patungo sa langit, ayos lang. Kung hindi ka mamamatay, kapag nagkita tayong muli balang araw, siguradong balatan kitang buhay at bubunutin ang iyong mga litid. Si Daor, na hindi niya kailanman gustong pag-alitan, ay ginawang miserable ni Bai Jiaolongwang. Habang naaawa kay Daor, lalo pang kinasusuklaman ni Yang Yian si Bai Jiaolongwang. Napakahina ng hininga ni Daor, halatang dahil sa matagal na pagpapahirap. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay at dahan-daang hinaila ang kadena ng bakal palabas. Kung wala ang porma sayon, nawala ang paggana ng bakal na kadena at nilamon ng Chen Kunpot. Ngayon hindi ka na maglalagay ng banta kay Daor. Puff! Hinugot niya ang unang cade ng bakal. Umuungol, puff. Pagkatapos ay ang sakit ng bunutin ang kadena ng bakal ay nagising si Daor, ngunit kasabay nito, umungal si Daor at biglang sinampal ng kuko ang mukha ni Yang Yian. Biglang uminit ang mukha ni Yang Yian at umagos ang dugo. Ang kanyang mukha ay sinampal ng matatalas na kuko ni Daor at ilang malalalim na sugat ang natamo. Agad na umagos ang dugo. Malalim ang mga sugat at may matinding kirot, ngunit hindi ito alam ni Yang Yian. Hindi niya ito pinansin at hinayaang damaloy ang dugo. Maayos naman ang sugat na ito. Malapit nang maghilam ang sugat sa ilalim ng operasyon ng magic power. Ang pangunahing dahilan ay naawa siya kay Daor. Siyang, ako ito, nagsalita siya ng malakas, at sa sandaling ito, tumingin siya sa mga mata ni Daor at nakakita ng pulang kulay na puno ng puot. Mag-ingat ka, sa sandaling ito, nagmamadaling nagpaalala ang Diyos at Demon Bird. Muling sinaksak ni Daor gamit ang isang kuko, at tumagos sa dibdib ni Yang Yian na may puff. Nakita ni Yang Yian si Daor na winuwagayway muli ang kanyang mga kuko, ngunit hindi siya umiwas, at hinayaan pa rin ni Daor na tumusok sa kanyang dibdib. Sa katunayan, mukhang mapanganib, ngunit sa katunayan alam niya na ang mga paa ni Daor ay nabutas ng kadena na bakal at nasugatan, at hindi siya makapagbigay ng maraming kapangyarihan. Kung hindi, alam na alam niya kung gaano kalakas ang matatalas na kuko ni Daor, bakit hindi siya umiwas. Ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nasabi ay dahil pakiramdam niya ay hindi niya inalagaan ng mabuti si Daor, na naging dahilan upang siya ay dumanas ng mga malubhang pinsala at paghihirap. Ang matamaan ni Daor ay hindi sakit sa mata, bagkus, kaunting kirot, ngunit ang sakit sa laman ay hindi kasing bigat ng sakit sa puso. Hayaang saksakin siya ni Daor sa dibdib, ngunit tumagos lamang ito ng kalahating pulgada, dahil pakiramdam niya ay mahina ang mga kuko ni Daor sa sandaling ito, at walang kapangyarihang mahika. At tinitigan niya ang mga mata ni Daor na puno ng puot at pagkalito. Baliw ka, bakit hindi ka nagtago? Parang natrap si Daor ng matagal at nawalan ng malay. Hindi niya masabi kung sino ka. Galit at puot lang ang makikita sa mga mata niya. Baka patayin ka pa niya. Sabi ng Magic Bird. Paanong hindi ito maintindihan ni Yang Yiu? Kaya lang gamaan ang pakiramdam niya sa ganitong paraan. Siyang, ako na, gumising ka na. Hindi pinansin ni Yang Yiu ang kuko na tinusok ni Daor sa kanyang dibdib, hinayaan ang pagdaloy ng dugo. Gusto lang niyang gisingin ang galit na kamalayan ni Daor. Habang nagsasalita, inilipat din ni Yang Yiu ang isang banayad na kapangyarihan ng mahika sa katawan ni Daor. Gumana ang malumanay na tawag. Sa susunod na sandali, ang mga pulang mata ni Daor ay naging mapurol, at pagkatapos ay ang pamumula at puot ay dahan-daang nawala. Si Daor ay gumawa ng normal na pag-iyak, at ang kanyang mga mata ay bumalik sa itim, at siya ay tumingin sa mga mata ni Yang Yiu. Siyang, Skuyek, kuya, natatakot akong hindi na kita makikita.
Wuo, nanaginip ba ako? Natatakot ako. Kuya, mangyaring huwag mo akong iwan. Takot na takot si Daewon. Sa wakas, nagkamalay si Daewon at nakilala si Yang Yio. Sunod-sunod na iyak ang kanyang pinakawalan, at tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng dugo. Si Daewon ay umiyak na parang bata, nahiwalay sa kanyang mga kamag-anak at banihag ng masasamang tao, at nagdusa ng gusto, at sa wakas ay nakita ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng langit-ngit, nagsalita si Daewon ng mga salita ng tao. Pagkatapos umakyat, ang kanyang bloodline ay nag-evolve ng husto, at normal para sa kanya na magsalita ng malinaw. Nang kausapin niya si Yang Yio nang may nanginginig na boses, nang gustong yakapin ng kanyang mga paa si Yang Yio, tila napagtanto ni Daewon na ang isa sa mga kuko nito ay natusok sa dibdib ni Yang Yio, at ang tatlo pang kuko ay natali sa mga tanikala na bakal at napakabigat, kaya hindi niya ito maiangat. Kapatid, Wu, umiiyak na parang bata si Daewon at hinayla ang mga kuko mula sa dibdib ni Yang Yio ng buong pagsisikap. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata at punong-puno ng pagsisisi sa sarili. Pinunasan ni Yang Yian ang kanyang mga luha at nakinig kay Daewon. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, Kuya, okay lang. Huwag kang umiyak. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko alam ang pag-akyat mo sa langit hanggang sa matagal ka na doon. Pinahirapan kita ng husto. Huwag kang matakot. Iuuwi kita at hinding-hindi ko na hahayaang mangbuli pa sa iyo. Kuya, hindi na ako iiyak. Napakalakas ko. May ilang beses na gustong patayin ako ng dragon, pero alam kong hindi mamamatay si Xiangxiang bago matagpuan ang kapatid ko sa Fairyland, at alam ni Xiangxiang na tiyak na darating ako para iligtas si Xiangxiang. Well, I promise na paprotektahan kita kahit anong mangyari. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, sinabi ni Yang Yian, aalisin ni Brother Xiangxiang ang kadena mula sa iyo. Kailangan mong tiisin. Bueno, napakalakas ni Xiangxiang, bagamat natatakpan ng mga sugat si Daewon, ang kanyang mga mata ay napakaliwanag sa sandaling ito dahil natagpuan niya ang kanyang kapatid. Sa pandinig ni Yang Yio, ang boses ni Daewon ay parang bata pa rin, parang isang 10 taong gulang na babae. Matapos magkamalay si Daewon, binigyan ni Yang Yian si Daewon ng isang patak ng tubig ng buhay at isa-isang tinanggal ang mga tanikala sa mga paa ni Daewon. Kahit masakit, hindi siya gumawa ng ingay. Ang huling buto ng lotus ay itinali sa kwelyo sa leeg ni Daewon. Nang iunat ni Yang Yian ang kanyang kamay upang maputol ang kadena, isang aksidente ang nangyari. Noong ginagamit niya ang kanyang magic power, biglang tumili si Daewon at nanginginig ang buong katawan. Tumili. Huminto si Yang Yian sa pagmamadali, ngunit nagulat siya. Naramdaman din niya na ang kwelyo sa leeg ni Daewon ay tila may malakas na magic power fluctuation na direktang pumasok sa katawan ni Daewon. Sa oras na ito, sinabi ng Diyos at Demon Bird, ito ay isang mataas na antas ng magic na sandata para sa pag-trap ng mga demonyo. May mga inscription sa magic weapon. Hanggat ginagamit ni Daewon ang kanyang magic power upang lumaban o nawasak ng mga panlabas na puwersa, ang magic weapon ay maa-activate para sa lakayin si Daewon. Ito ay dobleng pag-atake sa katawan at sa kaluluwa ng demonyo. Hindi ka maaaring gumamit ng ibang paraan. Mag-isip ng ibang paraan. Kumunot ang noo ni Yang Yio. Malinaw na ang kwelyong ito na nahuhuli ng demonyo ay isang paraan ng White Dragon King. Wala siyang magawa sa kanyang kapangyarihan. Kung patuloy siyang gagamit ng dahas, masasaktan lang si Daewon. Ang pisikal na pinsala ay madaling harapin, ngunit ito ay magiging masama kung ang demonyong kaluluwa ni Daewon ay nasugatan. Noong una ay gusto niyang hintayin na dumating ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit sa pag-aakalang ang kwelyong ito na nahuhuli ng demonyo ay gawa ng White Dragon King, kahit na dumating ang kanyang nakatatandang kapatid na babae upang tumulong, maaaring wala itong silbi. Sa wakas, pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip ni Yang Yio ang Chen Kun Pot. Nilamon ni Chen Kun Pot ang lahat ng kapangyarihan. Ang kwintas na nakakulong sa demonyo na nakakulong kay Daewon ay, kung tutuusin, isang magic weapon. Ang isang magic weapon ay may suporta sa enerhiya. Kung walang energy support sa loob, natural na hindi ito magic weapon. Bukod dito, nagpasya si Yang Yio na subukan ito upang makita kung makokontrol ng Chen Kun Pot ang kapangyarihang lumalamon ayon sa gusto niya. Agad niyang sinabi kay Daewon, Brother Xiangxiang, subukan mo ang ibang paraan para mabali ang kwelyo sa leeg mo. Kung may naramdaman kang discomfort mamaya, sabihin mo sa akin. Huwag matigas ang ulo. Kung hindi mo mabuksan, babalik muna tayo at mag-iisip ng ibang paraan. Siguradong mabubuksan natin ito, okay? Well, kuya, alam ko.
Sa totoo lang, hindi mahalaga kung hindi ito mabuksan. Anyway, malaya akong makagalaw. Napakatalino ni Daor. Sinabi lang niya ito para hindi mag-alala kay Yang Yiyo. At hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Daor. Paanong naging okay sa kanya ang kwelyo na nanghuhuli ng demonyo? Kung ang White Dragon King ay hindi namatay sa daan patungo sa langit, pagkatapos bumalik, hanggat binibigkas niya ang spell, si Daor ay makokontrol pa rin kahit na siya ay libu-libong milya ang layo. Ito ay isang bagay na talagang hindi matanggap ni Yang Yiyo. Huwag kang mag-alala, talagang mabubuksan ito ni Kuya. Inaliw siya ni Yang Yiyo, at kinuyam ng kaliwang kamay ang kwelyo sa leeg ni Daor. Ginamit niya ang kanyang magic power para i-activate ang Chen Kun Pot, at tahimik na sinabi sa kanyang puso, lunok. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang kaliwang braso, at ang pattern ng Chen Kun Pot ay kumikislap na may gintong liwanag. Agad na naramdaman ni Yang Yiyo ang pagdagsa ng enerhiya mula sa kwelyo na hawak-hawak niya ng mahigpit at pumasok sa Chen Kun Pot. Tuwang-tuwa siya, gumana ito, at malayang magagamit niya ang function ng paglunok ng Chen Kun Pot. At si Daor ay hindi sumigaw o nagpakita ng anumang abnormalidad. Inactivate ni Yang Yiyo ang Chen Kun Pot, at pagkaraan lamang ng 10 paghinga, tumunog ang kwelyo na nakakulong ng demonyo sa kanyang kamay, click. Tapos na. Kabanata 2283, Mabangis na hayop, nakabaluti na Black Turtle. Sa wakas ay nailigtas si Daor, at ang paggamit ni Yang Yiyan ng Chen Kun Pot ay umabot na rin sa bagong antas. Ang kakayahang lumamon ay talagang magagamit ng buo. Gamit ang makalangit na kapangyarihang lumalamon, maaari siyang magkaroon ng kumpiyansa na labanan ang sinumang kalaban. Sa pagtingin kay Daor, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at lumitaw ang isa pang patak ng tubig ng buhay, hiniling na kunin ito ni Daor. Sa katunayan, alam niya na hindi malubha ang mga pisikal na pinsala ni Daor. Sa nakaraang patak ng tubig ng buhay, ang mga sugat na tumusok sa mga paa ni Daor ay halos gumaling na. Ang pagbibigay ng pangalawang patak ay ganap na isang psikolohikal na epekto, ang pagnanais lamang na gumaling ng mas mabilis si Daor. Sa huling pagsusuri, na-trap ng White Dragon King si Daor, ngunit hindi siya pinatay, kaya pagkatapos ng 2 patak ng tubig ng buhay, alam niya na ang mga pinsala ni Daor ay maaaring maibalik sa kanilang orihinal na estado. Ang talagang nasaktan kay Daor ay ang espiritual na pinsala, na hindi maibabalik sa tubig ng buhay, at kailangang dahan-daang maibalik sa hinaharap. Nakahinga siya ng maluwag, at pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Daor, paano siya nahuli ng White Dragon King, at kung may balita ba tungkol sa Little Phoenix at iba pa. Makalipas ang kalahating oras, napagtanto ni Yang Yiyan na ang pag-akyat ni Daor ay katulad ng kay Hao Dudo, ngunit si Daor ay hindi pinalad at nakilala niya ang White Dragon King sa Alien World sa sandaling siya ay umakyat, at direktang nakuha ng White Dragon King. Pagkatapos nito, kinokontrol niya si Daor upang maghanap ng mga kayamanan para sa kanya. Ayon kay Daor, isang maliit na kalahati ng mga kayamanan dito ang natagpuan nito para sa White Dragon King. Sayang at hindi alam ni Daor ang balita ng Little Phoenix at iba pa. Ito ay lumipad ng napakaaga ngunit nahuli ng napakaaga at nakulong ng White Dragon King at hindi na lumabas. Matapos maunawaan, hinawakan ni Yang Yiyan si Daor at tiningnan ang mga kayamanan sa buong espasyo. Sa sandaling ito, winagaway niya ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan at tinipon ang lahat ng mga kayamanan sa espasyo ng Chen Kun Pot, na walang naiwan para sa White Dragon King. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang lahat ng kayamanan. Inilipat sila ni Yang Yiyan sa Chen Kun Pot. Lumingalinga siya sa paligid at napag-alaman na tanging ang entablado ng altar na nakakulong kay Daor ang naiwan. Nagalit si Yang Yiyan nang makita niya ito. Hinampas niya ng palad ang altar. Gumaan ang pakiramdam niya nang masira niya ito ng tuluyan. Boom! Sa isang palad, nabasag ang altar. Ngunit hindi inaasahan ni Yang Yiyan na may lalabas na eksena. Akala niya isa lang itong altar na nakakulong kay Daor. Matapos masipsip ng Chen Kun Pot ang enerhiya, wala itong epekto. Iniisip niya ito gamit ang isang palad, para lang maibsan ang kanyang galit. Ngunit sinong mag-aakala na sa palad na ito, ang buong kalawakan ay dadegandong at manganginig, na parang lindol, at pagkatapos ay isang malakas na aura na nagpapalpitate rin sa kanya. Nasa ilalim talaga ng kanyang altar ang pinanggalingan. Nagulat ito kay Yang Yiyan. Tila may isa pang misteryo sa ilalim ng altar. Mula sa aura na ibinubuga, tila may ilang prehistoric beast na malapit ng ipanganak. Sumigaw ang Diyos at demonyong ibon, anong ginawa mo, mahina? Huwag kang tumayo dyan. Guguho ang lugar na ito. Hintayin mong may libing ng buhay. Nagulat si Yang Yiyo nang marinig niyang nagsalita ang Diyos at Demon Bird. Pagkatapos niyang mag-react, mabilis niyang tinawagan si Hongyi para hawakan si Daor at tumakbo palabas ng kuweba. Si Hongyi ay na-rebound ng kapangyarihan ng altar ng ilang beses noon, at tila nasugatan, ngunit ngayon ay tila walang nangyari. Kaya lang may mga bitak ang armor sa katawan niya.
Naisipan ni Yang Yiyo na bumalik para pinuhin muli ang sandata para kay Hong Yi. Di nagtagal tumakbo palabas ng kuweba sina Yang Yiyo at Hong Yi. Ngunit sa sandaling ito, ang buong lumulutang na isla ay talagang nanginginig, napakalakas. Tumalon siya sa ere at tumingin sa malayo. Nakita niyang nakalutang din sa ere ang kanyang senior sister. Mayroong maraming malalaking hukay sa ibaba niya, at mayroon ding 12-12 ng mga demon cultivator. Mukhang pinatay ng senior sister ang matandang demonyong master. Tulad ng para sa iba pang mga demon cultivator, maaaring lumitaw sila sa ibang pagkakataon, ngunit lahat sila ay pinatay ng nakatatandang kapatid na babae. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyo ang malaking hukay sa ibaba ng nakababatang kapatid na babae na tinamaan ng kidlat. Ito ay halos 3 metro ang lalim, ngunit ang ilang mga pattern ay nakalantad. Ang mga gintong pattern ay kumikinang, at ang nakababatang kapatid na babae ay nakasimangot at pinapanood ang mga pattern na nakalantad sa malaking hukay. Lumipad sina Yang Yiyo at Hong Ye, senior sister. Nahanap ba ni junior kuya? Nagising si Ji Zixian mula sa kanyang panaginip at nakita si Dower sa mga bisig ni Yang Yiyo. Well, I found it. Are you okay? Tanong ni Yang Yiyo sa kanya. Ayos lang. Pagkatapos kong patayin ang demonyong Panginoon na iyon, 12-12 ng mga demonyong emperador ang dumating mamaya at lahat ay pinatay ko. Ngunit ang lumulutang na isla na ito ay tila kakaiba. Umalis muna tayo. Palagi kong nararamdaman na may lumabas ding malakas na pag-iral. Pagkatapos bombarduhan ng lupa, nalantad ang mga pattern na iyon. 3 metro sa ibaba ng lupa ay isang uri ng kalansay, hindi lupa o bato. Napakakakaibang sabi ni Ji Zixian. Boom boom, nagpatuloy ang malalindol na pagyanig, at palaki ng palaki. Ngayon ay tila nanginginig ang buong lumulutang na isla. Kuya, alis na tayo. Palagi kong nararamdaman na may mangyayari, sabi ni Ji Zixian. Okay, pagkatapos ay umalis na tayo dali. Wala nang panahon pa ang dalawa na magsalita, at nagmamadaling naisip ang lumipad palabas ng isla. Boom! Sa oras na ito, isang dumadagandong na dagandong ang tumunog, at ang buong lumulutang na isla ay nanginginig. Lumingon sina Yang Yiyan at Ji Zixian at nakitang gumuho ang buong bundok. Hindi nagulat si Yang Yiyan dito, dahil walang laman ang buong bundok, at hindi may iwasang gumuho sa ilalim ng ganoong karahasang lindol. Nagkatinginan ang dalawa, at kinuha sina Hong Yi at Dower, at syempre ang Diyos at Demon Bird, at mabilis na lumipad palabas ng isla. Ngunit sa oras na ito, ang mga ulap at ambon sa buong kalawakan ay kumukulo at magulo, at hindi nila mahanap ang pasukan nang pumasok sila saglit. Boom! Ang panginginig ng boses sa likuran nila ay nanginginig sa lupa, ngunit ito ay gintong liwanag na sumisikat, at ang makapal na ulap at ambon ay hindi kayang takpan ang ningning ng gintong liwanag. Sa pagkakataong ito ay nagkatinginan ang dalawa ngunit napaawang ang kanilang mga bibig. Ang buong lumulutang na isla ay nasuspine sa himpapawid, ngunit ang isla ay tila isang bitek na shell, na may makapal na mga bato na nahuhulog. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang gintong patch sa loob. Mula sa malayo, tila isang gintong itlog na nakabalot sa isang layer ng putik ang nahulog mula sa kanyang shell, na nagpapakita ng orihinal na hitsura nito. Sayang naman at napakaraming immortal na puno ng gamot dito, pero parang may magandang yaman si senior sister na lumalabas di ba? Sabi ni Yang Yiyo na may kaunting pananabik. Junior brother, I think we are in big trouble now. You still care about treasures, medyo pait na sabi ni Ji Zixian. Anong problema? Medyo natulala si Yang Yiyo. Tingnan mong mabuti itong lumulutang na isla, ano ito? Sabi ni Ji Zixian. Nang marinig ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, naramdaman din ni Yang Yiyo na may mali. Tiningnan niyang mabuti. Sa sumunod na sandali, habang patuloy na bumabagsak ang lupa ng lumulutang na isla, unti-unting lumitaw ang gintong lugar. Nakita niya na isa talaga itong malaking gintong pagong. Agad niyang ibinuka ang kanyang mga mata at bibig at sinabing, ang laking pagong. Ito ay hindi isang pagong, ngunit isang golden armored black turtle, ang pang-apat na pag-iral sa mga mabangis na hayop. Hindi ko inaasahan na mayroong isang golden armored black turtle na nakatago dito. Paano makikita ang bagay na ito dito? Sinasabi ng alamat na ang mga mabangis na hayop ay matagal ng nalipol. Ngayon ay tila ang mga hayop na may mga tortoise shell ng langit at ang sakuna ay may buhay na walang hanggan. Nakatulog siguro ang itim na pagong. Ilang panahon na ba itong nagising? Tanong ni Ji Zixian sa wakas. Hindi ko, sasabihin na sana ni Yang Yiyo na wala siyang ginawa, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, naalala niyang sinira niya ang altar, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong kuweba, at hanggang ngayon. Ngayon isipin mo ito, tila nabasag niya ang altar at naging dahilan upang magising ang golden armored black turtle. Sa pag-iisip nito, medyo nahihiyang sinabi ni Yang Yiyan, ate, sinira ko ang isang altar sa kuweba, ngunit ang altar na iyon ay ang altar kung saan nakulong si Dower.
Hindi dapat ito nauugnay sa Golden Armored Black Turtle na ito, tama ba? Walang imak na sinabi ni Ziksha, kapatid na lalaki, marahil ito ang problema ng altar na iyon. Kapag nagising ang mga sinaunang mabangis na hayop, maaari nilang maging sanhi ng pagguho ng langit at ang lupa ay mahati sa hininga, nilalamon at sinasamsam ang nakapalibot na dugo at mga buhay na nilalang. May mga sinaunang talaan ng mga itim na pagong na nakabaluti ng ginto na nilalamon ang langit at libu-libong milya ng lupa. Ang altar na binanggit mo ay maaaring ang altar kung saan may pumigla sa Golden Armored Black Turtle para magising. Kapag sinira mo ito, nagising ang hayop. Ngayon, ang paligid na espasyo ay magulo, at ang portal kapag ako ay pumasok ay nawala. Mahirap para sa akin na buksan ang espasyo upang mahanap at makatakas. Ngayon lang ako umaasa na ang halimaw na ito ay hindi tayo mapahiya, kung hindi, wala akong pandaraya. Kabanata 2284 malapit nang ipanganak si Kunpang. Matapos pakinggan ang sinabi ng nakababatang kapatid na babae, ngumiti si Yang Yian ng mapait at sinabing, Ate. So may problema ba ako? Haha, ano sa tingin mo? Ngumisi si Ziksha. Napahiya si Yang Yian. Sa katunayan, kung hindi niya binasag ang altar bago umalis, marahil ay hindi lalabas ang Golden Armored Black Turtle na ito. Ngunit huli na ang lahat. Nagising na ang Golden Armored Black Turtle mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Awkward na ngumiti si Yang Yiu at nagtanong, Ate, hindi naman tayo ipapahiya ng malaking lalaki na ito, di ba? Sa totoo lang, pinakawalan ko ito, kung hindi, mapipigilan pa rin ito, di ba? Sinabi mo pa, sino ang makakasupol sa gayong mabangis na hayop? Ang Golden Armored Black Turtle na ito ay maari lamang sugpuin ng isang tao sa altar upang tulungan ang pagtulog kapag ito ay natutulog. Sino ang talagang makakapigil dito? Bukod dito, pagkatapos magising mula sa pagtulog, ang ganitong uri ng hayop ay tiyak na maghahanap ng pagkain. Hanggat may mga buhay na nilalang sa loob ng radius na 100 metro, lahat sila ay nasa saklaw ng biktima nito. Walang kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mabangis na hayop. Maaaring ito ay may karunungan, ngunit sa mga mata nito, tayo ay wala sa lahat. Ang likas na katangian ng hayop ay natural selection. Wala itong pakialam sa anumang sanhi at epekto kapag kinakain tayo nito. Kaya kapatid, bumangon ka na. Sana gaya ng sinabi mo, hindi tayo mapahiya, puno ng pait si Ziksha. Sa oras na ito, ang isang dagandong ng dragon ay umaalog sa lupa. Isang dagandong lang ay hindi mapalagay sina Ziksha at Yang Yiu. Sa sumunod na sandali, dalawang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanilang dalawa. Si Yang Yiu ay bumigkas ng isang sumpa, shit, at nagmamadaling umiwas kay Ziksha, ngunit hingal sila. Ang dalawang gintong sinag ay ang Golden Armored Black Turtle na nagmulat ng mga mata nito. Bagamat umiwas si Kuai Se, ang dalawang gintong ilaw ay tumagos sa mga ulap at ambon, na ginagawang hindi matatag at magulong ang espasyong ito. Senior sister, parang na-target tayo. Ano ang dapat nating gawin? Napalunok si Yang Yiu at nagtanong. Malamig, umikot si Ziksha at pagkatapos ay sinabing, kumilos tayo ayon sa mga pangyayari, ngunit hindi kailangang masyadong kabahan. Bagamat malakas ang mabangis na hayop na ito na si Su, mabagal ito. Kailangan lang natin siyang iwasan. Maliit na espasyo ito. Dahil nagising ito, tiyak na hindi ito mananatili dito. Siguradong masisira ang espasyong ito, at pagkatapos ay makakatakas tayo. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, tumanggo lamang si Yang Yiu. Sa oras na ito, maaari lamang siyang kumilos ayon sa mga pangyayari. Hindi niya inaasahan na ang pagsira sa isang altar ay maglalabas ng ganoong kabangas na hayop. Sa sandaling ito, silang dalawa ay nagtatago sa kailaliman ng mga ulap at ambon, umaasang magagamit ang mga ulap at ambon upang maiwasan ang Golden Armored Black Turtle. Ngunit pagkatapos ay nakita nila ang itim na pagong na nagtaas ng kuko at sinampal silang dalawa ng mahabang dagandong. Magtago ka dali. Nagbago ang mukha ni Yang Yian at agad niyang inilagay si Dower at ang God and Demon Bird sa espasyo ng Chen Kun Pot, si Hong Yi lang ang naiwan sa kanyang tabi. Nang makitang siya ay tinutumbok ng mabangis na hayop na ito, kung hindi maiiwasan ang isang labanan, makakatulong pa rin si Hong Yi. Ang gininto ang nakabaluti na itim na pagong na sinampal ng kuko, na masasabing nakakabasag ng lupa. Ang pangunahing punto ay na ito ay malaki, at ang bilis ay hindi mabagal. Sa isang iglap, gamulong ang mga ulap at ambon at nagiba ang kulay ng langit at lupa. Sa presyon na puno ng mabangis na hininga, ang nakapaligid na mundo ay tila nalock sa isang iglap. Sa orihinal, sunod-sunod siyang otres, ngunit hindi niya inaasahan na ang mabangis na hininga na nagmumula sa lahat ng direksyon ay direktang magkulong sa kanya. Hindi siya mabilis na nakatakas. Ito ay kasing bigat ng 1,000 libra. Nagagawa niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit ito ay kasing bagal ng pagong.
Tiningnan niya si Hong Yi at ang little sister mula sa gilid ng kanyang mata. Pareho rin sila ng sitwasyon. Tila lahat sila ay pinigilan ng puwersang ito. Alam ni Yang Yian na ito ang pressure mula sa itim na pagong. Ngayon ay hindi na nila natatakasan ang kuko ng itim na pagong na tumatakip sa langit at araw, kaya't buong lakas na lamang nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Junior brother, hindi ka makakatakas, ipagtanggol mo ang sarili mo. Parang may telepathic connection siya sa junior sister, at pareho ang iniisip nilang dalawa. Mga pulang damit. Tumugon si Yang Yiu at sinenyasan ang red clothes na sabay-sabay na umatake, kung hindi, ang kahihinatnan ng kuko ng itim na pagong ay hindi mahuhulaan para sa kanilang tatlo. Malinaw niyang naramdaman ang puot sa kapangyarihang puno ng ligaw, na isang ritmo na direktang papatay sa kanila. Sinumpa ni Yang Yiu ang itim na pagong sa kanyang puso. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang dalawang espada, tulong at panlong, ay pumutok ng husto at direktang lumipad, na nakaharap sa higanteng kuko ng itim na pagong sa itaas ng kanilang mga ulo. Kasabay nito, ang kanyang buong katawan ay nagniningning na may gininto ang liwanag, ngunit pinapatakbo niya ang chi ng katawan ng Dharma. Sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng gininto ang liwanag at 1,000 talampakan ang taas na katawan ng Dharma ang lumitaw. Sa sandaling ito, ang lahat ng paraan na maaaring gamitin ay dapat gamitin upang labanan ang napakaraming kuko ng itim na pagong. Boom boom, snap snap. Ang maliit na kapatid na babae ay naging isang malaking calamity cloud na may radius na 100 metro at pumailang lang sa kalangitan, na may kulay lila at itim na kidlat sa loob. Sa pakiramdam ni Yang Yian, ang lakas ng kulog ng nakababatang kapatid na babae ay 12-12 beses na mas mataas kaysa dati, at gumaan ang pakiramdam niya. Ayon sa antas ng pagsabog na ito, dapat silang makatiis sa kuko ng itim na pagong, hindi ba? Tungkol naman sa lalaking nakasuot ng pula, diretsyong tumalon at sumugod patungo sa higanteng kuko ng itim na pagong. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kuko ng itim na pagong, naramdaman niya at ng nakababatang kapatid na babae ang napakatinding presyon, at ang kanilang bilis ay napigilan sa mabagal na bilis, ngunit sa sandaling ito, nang ang lalaking nakasuot ng pula ay pumailang lang sa langit, hindi siya naapektuhan at dumiretso sa itaas. Nagulat ito kay Yang Yian. Ang kakayahan ng pisikal na katawan ng Sub-Sage ay maaaring mas malakas kaysa sa naisip niya. Sabay-sabay silang tatlo na bumuga ng lakas. Sa oras na ito, naisip ni Yang Yian sa kanyang puso, dapat itong makatiis sa kuko ng itim na pagong, tama ba? Ngunit madalas ang mga ilusyon ay maganda, ngunit ang katotohanan ay malupit. Sa isang kisap mata, inatake ng tatlong tao ang itim na pagong at diretsyong nagsalpukan ang kanilang mga kuko. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang umaalog-alog na dagandong. Sa isang saglit lang, mailalarawan ito bilang ang pagbagsak ng langit at ang bitek ng lupa. Ang gininto ang katawan ni Yang Yian ay direktang nabasag. Sa ilalim ng pagkabigla ng walang katulad na kapangyarihan, samuka siya ng isang malaking subo ng dugo at naunang bumagsak ang ulo, ngunit hindi siya bumagsak sa lupa sa espasyong ito gaya ng inaakala, o sa madaling salita, walang lupa sa espasyong ito, ngunit isang estado ng ulap at ambon. Ayon sa sentido komon, dapat siyang mahulog sa ulap at ambon, ngunit ngayon ay walang lupa, at ang kanyang katawan ay direktang nahulog. Siya! May nakitang mali nang tingnan niya ito mula sa gilid ng kanyang mata. Ito ay naang nakapalibot na espasyo ay puno ng mga bitik at malapit ng gumuho. Direktang gumuho ang espasyong ito. Pagkatapos ay nakita niya ang tatlong malalaking puno bago siya pumasok, ngunit ngayon ay naunawaan niya na ang espasyo ng hardin na kinaroroonan nila ay direktang gumuho at nakarating sa labas ng mundo. Kasabay nito, nakita rin niya ang calamity cloud ng maliit na kapatid na babae, at nakita itong bumagsak na may dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang parehong ay totoo para sa Hong Yi, at ang kanyang dalawang espada ay inalog pabalik at drilled sa kanyang katawan sa unang pagkakataon. Sa lakas lang ng isang kuko, bumagsak silang tatlo sa ilalim ng kuko ng itim na pagong. Malakas. Sobrang lakas. Napuno ng pagkabigla si Yang Yian. Boom! Sa sandaling ito, diretsyong bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. O sa halip, pagkatapos gumuho ang espasyo, lahat siya ay lumitaw sa katotohanan. Ang espasyo ng hardin na ito ay gumuho sa hangin, na naging sanhi ng pagkahulog ng tatlo sa kagubatan ng City Lord's Mansion. Sa Dagandong, naglaho rin ang kagubatan na sakop ng 12-12 milya. Ang nakakatakot ay lumitaw din ang Golden Armored Black Turtle. Ang napakalaking katawan nito na parang bundok ay nakabitin pa rin sa hangin. Hindi nagbago ang poster ng mga kuko, at sinampal pa rin ito ang tatlo. Sa oras na ito, silang tatlo ay nakarating na sa malalim na lupa. Kung sila ay direktang sasampalin, naramdaman ni Yang Yian na sila ay magiging meat patties. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakababatang kapatid na babae ay biglang nagpakawala ng mahabang dagandong at umungal, God Thunder breaks the sky. Boom, crack, at
Sa sandaling ito, tumingin si Yang Yian sa gilid ng kanyang mata, ngunit ang katawan ng kapatid na babae ang sumambulat na may makantab na itim na thunderlight column na tumataas sa kalangitan, dumiretso sa higanteng mga kuko ng itim na pagong, at humampas sa mga higanteng kuko ng itim na pagong. Umalangaw-ngaw sa buong daigdig ng dayuhan ang tunog ng dagandong ng dragon. Sa pagkakataong ito, ang itim na kulog ng nakababatang kapatid na babae ay naging atensyon at hinaranggan ang higanteng kuko ng itim na pagong. Sa katunayan, ang kuko ay ilang metro lamang sa itaas ng kanilang mga ulo. Kung hindi dahil sa pag-atake ng junior sister, matagal na itong bumagsak. Ngunit ang punto ay nakita ni Yang Yeo na nanginginig ang junior sister sa sandaling ito, na parabang ginamit niya ang lihim na kulog upang bahagya itong harangan. Junior kuya, bilasan mo na, hindi ko na mahawakan ng matagal. Ang nakababatang kapatid na babae ay sumigaw sa kanyang mga tainga, hinihiling sa kanya na pumunta ng mabilis. Si Yang Yeo ay bumalik sa kanyang katinoan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at direktang lumipad patungo sa higanteng kuko ng itim na pagong, ngunit sumigaw sa nakababatang kapatid na babae, "Senior sister, sabay tayong mamatay, hindi ako aalis." Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay at direktang hinimok ang kaldero ng Chen Kun na umungol, nanlalaman. Nag-isip siya kung hahayaan ba ng Chen Kun pot na direktang lumunin ang itim na pagong. Sa isang iglap, ang kaldero ng Chen Kun ay nanginginig at nagbuga ng puwersang lumalamon. Natuwa si Yang Yian na talagang gumana ito, at naligtas siya. Gayunpaman, bago siya maging masaya, sa susunod na sandali ay nakita niya ang mga gintong ugat sa higanteng mga kuko ng itim na pagong na lumiwanag, at pagkatapos ay nawala ang epekto ng paglunok sa Chen Kun pot. Paano nangyari ito? Nagulat si Yang Yian. Walang alinlangan na ang mga gintong ugat sa itim na pagong ay talagang nakaharang sa paglunok ng Chen Kun pot. Ngayon ay tuluyan na siyang natakot. Noong una ay inakala niya na ang lakas ng paglunok ng Chen Kun pot ay hindi magagapi, ngunit ngayon ay tila hindi na. Kapag nakatagpo ng isang ligaw at mabangis na nilalang tulad ng Golden Armored Black Turtle, ang Chen Kun pot ay maaari ding ihiwalay sa paglunok. Lahat ng bagay sa mundo ay talagang may paraan ng mutual generation at mutual restraint. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay alam niya na ang itim na pagong na ito ay masyadong makapangyarihan. Ito ay hindi isang nilalang na maaari lamang lumitaw sa antas na ito ng mundo ng mga engkanto. Ano ang dapat kong gawin? Hindi makakatagal ang senior sister. Engulf me. Muling sumigaw si Yang Yian. Ngunit walang tugon. Bilasan mo. Go! Sa oras na ito, narinig niya ang maliit na nakatatandang kapatid na babae na umuungol at nagsasalita. Hindi na siya makakatagal. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Pakiramdam ni Yang Yian ay parang langgam sa mainit na palayok. Boss! Sa sandaling ito, ang Chen Kun pot sa kanyang kaliwang braso ay biglang tumunog, at isang lilang gintong halo ang kumikislap. Sa kanyang isip, ang boses ni Zexang ay dumating, si Yanzi Kunpang ay ipinanganak, palabasin siya ng mabilis. Si Yang Yian at ang Chen Kun pot space ay konektado sa isip. Nang marinig niya ang mga salita ni Zexang, nakita niya ang itlog ng Kunpang sa Chen Kun pot na pumuputok ng makulay na liwanag sa sandaling ito. May mga bitek sa balat ng itlog, at parang lalabas na ito sa itlog. At malinaw na nakaramdam siya ng hininga na nagpapalpitate sa kanya sa espasyo ng Chen Kun pot. Ang hininga na ito ay sinaunang at mabigat, at tila mas malakas kaysa sa Golden Armored Black Tortoise sa harap niya. Siya! Agad na ipinatawag ang itlog ng Kunpang mula sa espasyo ng Chen Kun pot. Sa sandaling ito, mayroon siyang malakas na intuition na maaaring harapin ni Kunpang ang Golden Armored Black Turtle na ito. Kabanata 2285 Kinain ng itim na pagong. Naisip ni Yang Yeo na swerte niya na ipinanganak si Kunpang sa panahong ito. Anyway, ipinatawag niya ang itlog ng Kunpang na may pag-iisip. Sa isang iglap lang, nagniningning ang makulay na liwanag, at ang makapangyarihan at marilag na aura ay sumabog ng malakas. Naramdaman ni Yang Yeo na nawala ang pressure mula sa Golden Armored Black Turtle. Alam niyang napahawak siya sa mataas na aura ng itlog ng Kunpang. Tamang-tama, sa sandaling ito, ang makulay na liwanag ng sirang itlog ng Kunpang ay sumabog at lumutang sa ilalim ng higanteng mga kuko ng Golden Armored Black Turtle. Walang oras si Yang Yeo para mag-isip ng anuman. Ang alam niya lang ay makakatakas silang tatlo. Nagmamadali niyang sinabi sa kanyang nakatatandang kapatid na babae at kay Hong Yi, senior na kapatid na babae, Hong Yi, mag-retreat tayo. Sa isang iglap, lumipad silang tatlo mula sa ilalim ng mga higanteng kuko ng itim na pagong at daan-daang metro ang layo sa isang iglap. Huhu! Napabuga ng hangin si Ji Zixia, napakaputla ng kanyang mukha, ay nalalayan siya ni Yang Yian at nagtanong, "Senior sister, kumusta ka na?" Walang seryoso, pagod lang. Huminga si Ji Zixia at sinabi, pagkatapos ay nagtanong, "Anong malaking galaw ang pinakawalan mo?" "Ano iyon?"
It's Kunpang egg, casual na sabi ni Yang Yian. Oh, tumango si Jizik siya nang hindi malay upang ipakita na alam niya, ngunit pagkatapos ay nanginig siya at malakas na nagtanong, ano ito? Kunpang egg, ngayon ay parang lalabas na sa itlog, tumitig si Yang Yian sa harapan at nagsalita. Ano? Kunpang. Tunay na kunpang o peking kunpang? Si Jizik siya ay medyo malinaw na ngayon at sumisigaw. Haha, senior sister, ang bagay na ito ay totoo o peke, dapat itong totoo. Tumingin si Yang Yian sa nakatatandang kapatid na babae, naiintindihan niya ang pagkagulat ng nakatatandang kapatid na babae. Kung tutusin, ang hari ng mga hari ang tinawag na hari ng mga hayop sa sansinukob sa bibig ng ibong may halong buhok si Kunpang. Ang kanyang pag-unawa sa Kunpang ay nagmula sa maligayang paglalakbay ni Zhuangzi, na nagtatala na mayroong isang isda sa North Sea, na pinangalanang Kun. Napakalaki ng Kun na walang nakakaalam kung ilang libong milya ito. Ito ay nagiging isang ibon, na pinangalanang Pang. Napakalaki ng likod ni Pang na walang nakakaalam kung ilang libong milya ito. Ito ay lumilipad sa galit, at ang kanyang mga pakpak. Parang mga ulap na nakasabit sa langit. Siyempre, ito ay isang talaan ng sibilisasyon sa daigdig. Totoo man o mali, may mga hari ng mga gawang hayop tulad ni Kunpang sa sansinukob na ito. Makikita rin sa gilid na dapat mayroong mga practitioner sa sinaunang panahon ng daigdig, at maging ang mga alingaw-ngaw ng pinagmulan ng mitolohiya. Ayon sa tala ng Happy Journey, si Kunpang ay isang higanteng isda na nagngangalang Kun sa tubig. Maaari itong mabago kapag umalis ito sa tubig. Maaari itong mabago. Ang likod lamang ay libu-libong milya ang haba, at ang katawan ay napakalaki na wala itong mga hangganan. May kasabihan din na umalis si Kun sa tubig at naging ibong Pang. Siya ay nagkaroon ng isang mainit na debate sa Diyos at Demon Bird sa oras na iyon. Naniniwala siya na ang ibong Pang ay ang maalamat na ibong dapeng, ngunit noong mga oras na iyon, tinutuya siya ng ibong Zamaw bilang tanga at mahinang manok. Ayon sa ibong Zamaw, ang ibong Pang na ito ay hindi ang ibong dapeng na kanyang binanggit. Sapagkat sinabi ng ibon na may halong buhok na kinakain ni Kunpang ang dalisay na hangin ng siyam na langit, at ito ay maaaring lumipad ng 70,000 milya sa pagitan ng kanyang mga pakpak. Ito ay lumalampas sa 3 kaharian at 9 na langit, at ang tunay na hari ng mga hayop sa sansinukob. Paano ito maihahambing sa ibong dapeng? Hindi mapaghalo ang dalawa. Naisip ito ni Yang Yian sa ibang pagkakataon at ito ay may katuturan. Siyempre, walang nakakita kung si Kunpang ay gaya ng sinasabi ng alamat, at kung ano ang hitsura nito. Ngunit ngayon na ang itlog ng Kunpang ay pumutok, ang tunay na Kunpang ay malapit ng ipanganak, na maaaring maging isang sandali ng estilo. Si Yang Yian ay puno rin ng mga inaasahan para dito. Malapit na siyang gumamit ng bundok na pinakamaganda sa universo, at naiisip na niya ang larawan ng pag-abot sa rurok ng kanyang buhay mula ngayon. Madalas sabihin ng mga tao na kailangan ng mga tao na magkaroon ng ambisyon ng Kunpang. Ang tula ni Li Bai tungkol kay Kunpang ay isang bagay din na nagustuhan ni Yang, si Dapeng ay bumangon kasabay ng hangin isang araw, tumataas 70,000 milya. Maging ito ay ang lupa, ang cultivation world, o kahit na ang fairy world, mayroong hindi mabilang na mga kwento tungkol sa Kunpang. Sa pangkalahatan, ito ay isang hayop ng magandang kapalaran. Paano nasasabik siyang na magkaroon ng napakagandang hayop bilang isang bundok? Tungkol naman sa sorpresa ng nakatatandang kapatid na babae, hindi siya gaanong nasabi sa kanya, dahil hindi niya kilala si Kunpang. Kahit na ang Kunpang egg ay nasa kanyang mga kamay sa loob ng maraming taon, ito ay isang itlog lamang nang dumating ito. Nagkaroon ito ng kamalayan ngunit kakaunti ang komunikasyon. Ito, si Zexang ang nag-aalaga ng itlog ng Kunpang. Pagkatapos ng lahat, nilinlang niya si Zexang na kumpletuhin ang pagpino ng itlog ng Kunpang sa pamamagitan ng pagtulo ng dugo upang makilala ang master. Siyempre, gusto rin niyang iligtas si Zexang, dahil si Zexang ang kasama ni Kunpang. Kung hindi siya nakapunta doon, ang araw na ipinanganak si Kunpang ay ang araw na nahulog si Zexang. Dahil ipanganganak si Kunpang sa pamamagitan ng pagsuso sa dugo ni Zexang, mabuti na lang at nalutas ang problemang ito sa taong iyon. Sa paglipas ng mga taon, ginamit niya ang tubig ng buhay at ang mana upang ilipat sa Kunpang paminsan-minsan, at hindi ito walang kabuluhan. But to say it again, this guy is indeed perverted enough. Siya ay sumipsip ng napakaraming tubig ng buhay at mana mula sa kanya na hindi niya alam kung magkano, tulad ng isang napakalalim na hukay. Ngunit kasabay nito, ang 9 na inscription sa itlog ng Kunpang ay napakalakas din at nakatulong sa kanya ng maraming beses, lalo na sa pagsugpo sa kamalayan ng demonyong Diyos sa Luoyang. Ito ay gumanap ng isang mahalagang papel. 9 na inscription lamang ito sa balat ng itlog. Mahirap para kay Yang Yian na isipin kung gaano kalakas ang tunay na Kunpang pagkatapos itong ipanganak. Puno siya ng expectations. Sa isang kisap mata, tumingin siya at ang kanyang 3 kapatid na babae. Sa sandaling ito, hindi na nakikita ang itlog ng Kunpang.
Sa halip, isang makulay na halo ang sumabog sa libu-libong sinag ng liwanag. Mula sa malayo, ang malalaking kuko ng itim na pagong ay sumampal sa isang napakalaking makulay na globo, ngunit hindi ito sumampal dito. Sa isang tiyak na sandali, ang itim na pagong ay nagpakawala ng mahabang dagandong, ngunit ang malalaking kuko ay biglang tumalbog. Kasabay nito, isang makulay na liwanag na haligi na mahigit 10 metro ang sumugod sa kalangitan kung saan matatagpuan ang itlog ng kunpang. Dumiretso ito sa kailaliman ng siyam na langit. Tila isang malaking butas ang nabuksan sa kalangitan, at dumiretso pa sa kailaliman ng mabituing kalangitan. Pagkatapos ay isang matalim at walang katulad na mapang-epong tunog ang tumunog, hum. Ang tunog na ito ay tila kakaiba sa mga tainga, na para bang ito ay ang dagandong ng isang dragon, o ang dagandong ng isang tigre o isang leon. Anyway, sa pandinig ni Yang Yiyo, parang narinig niya ang mahabang dagandong ng lahat ng ibon at hayop sa mundo. Walang duda na ito ang sigaw ni Kunpang. Pagkatapos ay nagkaroon ng kulog sa langit. Tumangala si Yang Yiyo at nakita na ang kalangitan ay natatakpan ng mga makukulay na ulap, at ang tunog ng kulog ay parang isang uri ng fairy music. Boom! Dumagundong ang kulog sa buong araw, at ang mga ulap ay gumulong sa kalangitan, na nakabitin sa 10,000 milya. Si Kunpang ay ipinanganak, at ang mundo ay nasa isang estado ng kakaiba. Noon din nakita ni Yang Yiyo na ang Golden Armored Black Tortoise ay tumalikod at tumakas. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na hangin ang tumaas sa parang, at sa mahabang dagandong ni Kunpang, ang makulay na globo kung saan matatagpuan ang itlog ng Kunpang ay sumabog at naging mas malaki, at mabilis na kumalat sa paligid. Little Junior Brother, umatras muli. Nagbago ang mukha ni Jiziksha at tinawag si Yang Yiyo upang direktang lumipad, at umaatres ng libu-libong metro sa himpapawid. Sumunod sina Yang Yiyo at Hong Yi at umatras. Umatras silang tatlo ng libu-libong metro sa kalangitan, ngunit ang makulay na halo ay sumunod na malapit sa kanilang likuran. Walang paraan para ipagpatuloy ng tatlo ang pag-atras hanggang sa 10,000 metro ang layo, dahil umabot sa halos 9,000 metro ang diameter ng makulay na liwanag. Sa sandaling ito, silang tatlo ay nasuspine sa itaas ng langit, at kitang-kita nila ang distansya. Libu-libong metro ang layo ng katawan ng Golden Armored Black Tortoise matapos itong mahulog sa bundok. Ngunit ang makulay na liwanag sa sandaling ito, o ang pagsabog ng itlog ng Kunpang, ay nakakatakot. Sa kanilang paningin, ang makukulay na sinag ng liwanag ay nakabuo ng hugis na may haba na mahigit 9,000 metro, diameter na 3,000 metro, at hugis halos 9,000 metro sa magkabilang panig, tulad ng isang malaking ibon na nakabuka ang mga pakpak. Kung ikukumpara sa Golden Armored Black Tortoise, ang Golden Armored Black Tortoise sa oras na ito ay naging isang maliit na pagong. Nilunok ni Yang Yiyo ang kanyang laway at sinabi sa kanyang sarili, hindi ba ito ang laki ng Kunpang? Bagamat ayon sa mga tala sa Xiaoyaoyu, ang katawan ni Kunpang ay 10,000 milya ang haba, isa lamang itong maalamat na record kung tutuusin. Ang makulay na balangkas na nabuo sa harap ng kanyang paningin ay halos 10,000 metro. Ito na ba ang pinakamalaking katawan na nakita niya mula nang magsimula siyang magsanay ng Taoismo? Walang duda na ito ang katawan ni Kunpang. Ito ay nakabitin malapit sa lupa, umaalingaw-ngaw ang makulay na halo at kulog sa itaas ng siyam na langit, na may walang kapantay na momentum. Kaagad pagkatapos, dumagundong ang kulog sa kalangitan, at ang malakas na puwersa ay bumaba ng direkta patungo sa makulay na katawan ng Kunpang. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na tanungin ang nakababatang kapatid na babae sa tabi niya ng may pag-aalala, "Senior sister, kailangan bang dumaan si Kunpang sa kabigatian kapag siya ay ipinanganak?" Napataas ang mga mata ni Jiziksha at umiling, kakaunti lang ang mga record ng hari ng mga hari na ito, iba't ibang kwentong mitolohiya lamang. Hindi ko alam kung kailangan niyang dumaan sa kapigatian, ngunit mukhang dumaranas siya ng kapigatian, o masasabing gustong sirain ito ng langit. Natural na ayaw ng langit sa pagkakaroon ng mga nilalang, si Kunpang ay tiyak na lumalaban sa mga nilalang na sumasalungat sa langit. Posibleng mapahamak siya ng kulog. Tama ba? Pagkatapos magsalita ni Jiziksha, nalaman niyang hindi maganda ang mukha ni Yang Yiyo saka lang siya nag-react na si Kunpang ay pag-aari ng junior brother, at nagmadaling idinagdag, "Well, junior brother, hula ko lang, huwag mong seryosohin. Ang Armored Kunpang ay isang transcendent na nilalang. Sa tingin ko kahit ang lakas ng kulog ay walang magawa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito." Tumanggo si Yang Yiyo at tinitigan ang eksena. Kung tutuusin ay pumayag na siya sa sinabi ng junior sister. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ng langit na umiral ang mga nilalang na laban sa langit. Ito ay isang katotohanan. Tulad ng bawat magsasaka na kailangang dumaan sa kapigatian, silang lahat ay laban sa langit, at pupukse ng kulog mula sa langit. Kung ito ay napakasama para sa paglilinang ng mga immortal, paano ang Kunpang? Labis siyang nag-aalala, ngunit hindi niya ito mapigilan.
Pinagmasdan niya ang kulog mula sa siyam na langit na damapo sa makulay na liwanag. Sa sandaling ito, hindi niya makita ang tunay na katawan ni Kunpang. Nakikita lamang niya ang balangkas na nabuo ng makulay na liwanag. Anyway, alam niyang nabasag ang itlog ng Kunpang at ipinanganak si Kunpang. Sa pag-aalala, dumagundong ang kulog, ngunit walang eksenang nahati ang makulay na balangkas at naglaho gaya ng inaakala. Sa halip, natuwa si Yang Yiyo na ang mga kulog na ito mula sa siyam na langit ay parang isang enerhiyang nakapagpapalusog, na agad na ginawang mas napakarilag at nababato ang makulay na liwanag. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang makulay na halo retreat, ngunit nakita niya ang tunay na katawan ni Kunpang na inihayag. Isang mahabang dagandong ang muling tumunog, at pagkatapos ay sa isang estado kung saan ito ay medyo malabo at ang mga detalye ng katawan ni Kunpang ay hindi malinaw na nakikita, ang halo ng kulog at kidlat ay muling nagliwanag. Sa sandaling ito, gumalaw si Kunpang, at habang lumalangoy, gamulong ito sa gininto ang nakabaluti na itim na pagong na tumalikod at tumakas, ngunit napaliligiran ito ng makulay na halo ng kulog. Sa isang sandali, nawala ang kulog at makulay na halo, at bumalik sa kalmado ang kalangitan. Kunpang sa field sa wakas ay naging malinaw, at ang golden armored black turtle ay nawala. Sa sandaling ito, mabilis na lumiliit ang katawan ni Kunpang. Kumain ng itim na pagong. Nanlaki ang mata ni Ji Ziksha at nauuto. Dapat, senior sister, bumaba tayo at tingnan. Pakiramdam ko ay tapos na ang lahat. Ngayon ay itinuturing na si Kunpang ay tunay na ipinanganak. Ang katawan nito ay lumiliit. Ngayon lang, tila may ilang uri ng talento ng kapanganakan ni Kunpang na nagpakita. Sabi ni Yang Yiyo. Kabanata 2286, hinarap mo na ba ang katotohanan ngayon? Para sa nangyari, hindi banggitin ang pagkabigla ng maliit na kapatid na babae, maging si Yang Yiyan, ang master ng Kunpang, ay nasa kaguluhan. Sa isang iglap lang, wala na ang golden armored black turtle na nagpalungkot sa kanya at sa kanyang kapatid. Walang alinlangang nilamon ito ni Kunpang. Ang nakakatakot ay hindi nila malinaw na nakita kung paano nawala ang golden armored black turtle. Anyway, sila. Alam na tiyak na ito ay nilamon ni Kunpang. Napalingon silang dalawa, sinundan ni Hong Yi, at sa isang kisap mata ay nakarating sila sa field. Sa sandaling ito, maalikabok pa rin ang bukid at medyo malabo. Gayunpaman, tiyak na nabawasan ang katawan ni Kunpang. Ang balangkas ng halos 10,000 metro na nakabalot sa makulay na halo noon ay nakita lamang bilang isang anyo. Ang mapapatunayan ay mayroon itong mga pakpak, ngunit imposibleng makita kung ano ang hitsura ni Kunpang. Ngayon ay naglaho na ang kakaibang fenomena ng langit at lupa at ang makulay na liwanag, kasama ang naunang malabong eksena, iniisip ngayon ni Yang Yiyan na dapat ay Kunpang ang orihinal na anyo nito pagkatapos lumiit. Pero hindi ko alam kung ano ang itsura ng totoong Kunpang. Sa pag-asa, si Yang Yiyo at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay lumakad sa ambon. Nararamdaman niya ang pagkakaroon ng Kunpang. Pagkatapos ng lahat, noong siya ay isang itlog ng Kunpang, kinilala na niya ang Panginoon na may dugo at naging Panginoon ng Kunpang. Kahit na ipinanganak si Kunpang ngayon, umiiral pa rin ang induction sa pagitan nila ni Kunpang. Naglalakad sa lumilipad na alikabok, lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyo sa isang tiyak na sandali, nahanap na. Habang sinasabi niya ito, mabilis siyang lumayo, ngunit nakita niya ang isang malabong makulay na halo na kumikislap sa lupa. Hakbang-hakbang, nakita niya ang isang napakaliit na katawan na parang ahas sa kanyang paningin. Ngunit ang kanyang pangunawa ay tiyak na ang maliit na bagay na ito ay Kunpang. Tinitigan ito ng mabuti ni Yang Yiyo na may pagtataka. Sa unang tingin, ang bagay na ito ay talagang mukhang isang ahas. Ngunit nang mag-squat siya at tumingin sa likuran niya, nakita niya ang pagkakaiba. Sa sandaling ito ay isang talampakan ng haba, kasing kapal lamang ng hinlalaki, na may makukulay na kaliskis sa buong katawan, at ang mga inscription ay malabong lumitaw sa buong katawan nito. Ang ulo ay parang ulo ng dragon ngunit iba ito sa dragon. Ang isang dragon ay may dalawang sungay, ngunit ang bagay na ito ay may isang solong sungay sa tuktok ng ulo nito na mukhang makulay. May mga balbas ng dragon sa mga sulok ng bibig nito at makukulay na balahibo sa leeg nito na napakaganda. Ang mga mata nito ay malaki at bilog na parang mga mata ng baka, ngunit ang mga mag-aaral ay makulay, na ginagawa itong mas espiritual at misteryoso. Ang espesyal ay mayroong dalawang pares ng pakpak sa likod nito. Ang unang pares ng mga pakpak ay nabuo sa pamamagitan ng makukulay na balahibo, na mukhang napaka-texture. Ang pangalawang pares ng mga pakpak ay ganap na transparent, at ang hitsura ay medyo katulad ng mga kaliskis sa katawan ng isang isda. Nakita ni Yang Yiyan na may napakahusay na mga inscription dito. Nang matitigan niya ito ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Pangalawa, ang buntot ay may hugis na parang apoy, na may mga balahibo na mas makapal kaysa sa ibang bahagi ng katawan, na medyo parang hugis ng apoy.
Ang tiyan ay may isang pares ng mga kuko na natatakpan ng mga kaliskis, katulad ng sa mga ibon. Ito lang ang nakita ni Yang Yian. Ikaw si Kunpang. Iniunat ni Yang Yian ang kanyang palad habang nagsasalita. Siyempre ako, mahina ka. Naisip ni Yang Yian na ang gayong banal na hayop ay nakakapagsalita ng wika ng tao, ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-uusap nila noong una silang magkita ay talagang ganito. Nanghihina. Sa sandaling ito, gustong sakalin ni Yang Yian ang banal na ibon. Walang alinlangan na ang panghihina ni Kunpang ay tiyak na narinig mula sa may halong buhok na ibon. Naaalala ko na sa loob ng ilang panahon, ikinulong niya ang may halong buhok na ibon sa espasyo ng Chen Kun Pot. Hindi maiiwasan na ang lalaking ito ay pumunta sa Kunpang Egg para makipag-chat, at paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay isang mahina. Naging catchphrase ito. Ngayon, ang bagong panganak na si Kunpang ay naligaw ng landas. Ang mukha ni Yang Yian ay puno ng mga itim na linya, ngunit hindi ito napansin ni Kunpang, at lumangoy sa palad ni Yang Yian. Ito, si Kunpang ba ito? Sa oras na ito, lumapit ang nakababatang kapatid na babae, nakatitig sa maliit na Kunpang sa palad ni Yang Yian na may dilat na mga mata, kumikislap ang kanyang mga kilay, na may kakaibang tingin, at lalapit na sana siya para hawakan ito habang nagsasalita. Ngunit umiwas si Kunpang sa isang galaw, at nagsalita sa boses na parang isang 8 o 9 na taong gulang na batang lalaki, Hoy, hoy, batang babae, huwag mo akong hawakan. Ako ay isang gintong Kunpang, napakamahal. Babae ka, huwag mo akong hawakan, kung hindi, ako ay magiging bastos. Saglit na natigilan si Jiziksha nang marinig niyang nagsalita si Kunpang, at pagkatapos ay nagalit siya at sinabing, Oh my God, you little loach actually called me little girl. I have to touch you today. Bago siya matapos magsalita, kumilos si Jiziksha ng kasing bilis ng kidlat at hinawakan si Kunpang. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Kunpang ay nagniningning na may makulay na halos, kumikislap sa mga bisig ni Yang Yiu, at hindi man lang siya mahuli ni Jiziksha, lalo pa siyang mahuli, ni hindi niya ito mahawakan. Galit na umungal si Kunpang, ikaw na maliit na batang babae na sinungaling. Ako, ang dakilang Kunpang, ay nasa mundo sa loob ng ilang panahon, at wala pang 20,000 taon kang nagsasanay. Isang karangalan na ang tawagin kang maliit na babae. Gayon din, binabalaan kita na huwag mo akong tawaging maliit na loach, kung hindi, kakainin kita sa isang kagat. Ano bang masama kung tawagin kang maliit na loach? Ilang panahon na lang. Isa ka lang itlog na kakalabas lang sa kakun, at tinatawag mo ang sarili mong Taoist master sa harapan ko. Pagod ka na yata sa buhay. Hinawakan ka ng junior brother ko, kaya natural na mahawakan din kita. Ngayon, kukunin kita at gagamiting sinturon. Sumabog ang sumasabog na init ng ulo ni Jiziksha, at hinawakan niya si Kunpang gamit ang dalawang kamay na parang multo, ngunit kahit na anong paraan ang ginamit niya, hindi niya mahawakan si Kunpang. Little girl, stop moving. Kapag muli kang gumalaw, magagalit ako at kakainin kita. At, ano ka nakatayo dyan, mahinang manok? Sabihin mo itong baliw na babae na ito na tumigil, kung hindi, kakainin din kita. Nagsalita si Kunpang sa isang parang bata na boses sa sandaling ito, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng hindi masusunod, at ang kanyang pagmamataas ay walang hangganan. Narinig ni Yang Yian ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at Kunpang, at pinanood si Kunpang na lumalangoy sa paligid niya sa isang iglap. Sa katunayan, siya ay labis na nabigla sa kanyang puso, dahil malinaw niyang naramdaman na ang paglangoy ni Kunpang ay hinihimok ng spatial fluctuations, ngunit ito ay napakalabo. Kung hindi siya ang Panginoon ng Kunpang at may malinaw na kahulugan, iisipin lamang ng iba na ang bilis ni Kunpang. Pero, sa sandaling ito, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, at may pag-iisip sa kanyang isipan, kinurot na niya si Kunpang sa kanyang palad. Wow! Mahinang manok. Ikaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, bitawan mo. Sa susunod na sandali, si Kunpang, na nagpupumiglas sa palad ni Yang Yian, ay sumigaw, ngunit hindi niya maalis ang kamay ni Yang Yian. Senior sister, hintayin mo muna ako. Ngumiti si Yang Yian kay Jiziksha, na galit. Sa oras na ito, nakinig din si Jiziksha, dahil kinurot ni Yang Yian si Kunpang sa kanyang palad, na nagpa-refresh sa kanyang pakiramdam. Ngayong kumalma na siya, talagang nakaramdam siya ng matinding gulat sa kanyang puso. Ang maliit na loach na ito, kahit na ano, ay Kunpang. Iniisip ang katotohanan na ang maliit na bagay na ito ay talagang nilamon ang wild black turtle, ang kakaibang kababalaghan ng mundo noon, ang malaking sukat, at ang bilis na hindi niya mahuli ngayon, medyo natakot din si Jiziksha. Ito ay hindi isang tunay na loach, ngunit ang hari ng mga hayop na si Kunpang na lumalampas sa 3 kaharian, 9 na langit at 5 elemento. Pero, so ano? Sa sandaling ito, hindi pa ba ito hawak sa mga kamay ng sarili niyang junior brother?
Sa pag-iisip nito, tumabi si Ji Zixa at nanood ng nakangiti. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tinitigan ang nagpupumiglas na Kunpang sa kanyang kamay at dahan-daang nagsabi, "Una, hayaan mo akong pakinisin ito. Bagamat ikaw si Kunpang, ako si Yang Yiyu, ang Panginoon ng iyong Kunpang. Dapat mong maramdaman ito ngayon, tama?" Huminto si Yang Yiyu at nagpatuloy, "Kung hindi mo ito nararamdaman, iparamdam ko sa iyo kung ano ang Panginoon at ano ang katulong." Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyu, gumalaw ang kanyang puso, at agad niyang isinaaktibo ang markang itinanam sa kaluluwa ni Kunpang sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo upang makilala ang Panginoon. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Kunpang na parang baboy, "Ah! Kaya lang, bumagsak si Kunpang na nakasubsob sa palad. Tumigil si Yang Yiyu at nakangiting sinabi, "Nakikilala mo na ba ang katotohanan ngayon?" Nanginginig ang buong katawan ni Kunpang, at mahinang sinabi, kilalanin mo, ngunit paulit-ulit na tumango. Si Kunpang, nakaka-activate pa lang ng marka mula sa kaluluwa, ay malinaw na nadama na hanggat nagsusumikap si Yang Yiyu, siya ay mapapawi. Sa katunayan, matagal nang alam ni Kunpang ang tungkol sa kontrata ng Master of the Soul Mark, ngunit ang pagmamataas ng pagiging unang halimaw sa universo ay umiiral pa rin, na nagmumula sa kanyang mga buto, at hindi niya kayang yumukod kay Yang Yiyu. Sa kabilang banda, maswerte rin si Yang Yiyu. Ginawa niya ang pagdadalisay ng dugo noong nasa itlog pa si Kunpang at naging master ng Kunpang. Kung hindi, kapag ipinanganak si Kunpang, hindi niya naisip na mapasuko ang isang hayop na Kunpang. Kabanata 2287 Ikaw ay tatawaging Loch mula ngayon. Si Yang ay lubos na nasisiyahan, at tumanggaw na may ngiti, na nagsasabing, kung gayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, tinuruan ka ba ng Diyos at demonyong ibon na tawagin kang mahinang manok? Oo, hindi ba mahinang manok ang tawag sa iyo ng ibon? Sumunod naman ako, mahinang sagot ni Kunpang. Yang Yiyu. Tumango, napakabuti, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang takot sa mahinang manok. Sa susunod na sandali ay ikanaway niyang ang kanyang kamay, at ang Diyos at demon na ibon ay lumitaw mula sa walang laman na espasyo sa palayok. Sa sandaling ito, ngumisi si Yang, at ang Diyos at demon na ibon ay naipit din sa kanyang palad sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay. Iba't ibang ibon, ngayong natagpuan na si Daor, sa palagay ko dapat mong alalahanin ni Daor ang nakaraan, ngumiti si Yang at ikanaway ang kanyang kamay para tawagan si Daor. Ang ilang hindi maipaliwanag na Diyos at demon bird ay direktang ipinatawag ni Yang Yiyu mula sa espasyo ng Tiankunpot at kinurot sa palad ng kanyang kamay. Nagalit agad siya. Nang malapit na siyang magmura, narinig niya si Yang Yiyu na nagsabi ng Daor, at ang sari-saring ibon ay nanginig kaagad, iniisip ang ilang hindi mabata na mga eksena sa nakaraan. Kuya. Si Daor ay lumitaw at yumuko sa balikat ni Yang Yiyu. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, "Xiang, sinabi ng ibon na may halong buhok na masyadong mahaba ang mga balahibo nito. Linisin mo ito at ginagawa itong komportable. Well, huwag mag-iwan ng anumang balahibo sa katawan nito. Okay, ipinapangako kong tatapusin ko ang gawain." Ang malalaking mata ni Daor ay umikot sa kanyang mga eye socket at sabik na subukan. Pagkatapos ay direktang ibinigay ni Yang Yiyu ang ibon na may halong buhok kay Daor. Ang Diyos at demonyong ibon ay nanginginig at napasigaw, mahinang manok. Yang Yiyu, hindi mo magagawa ito. May sasabihin si Dao Ye, may sasabihin ako, huwag kang pumutol. Mga balahibo. Sa isang iglap, binuno May sasabihin ako, huwag kang pumutol. Mga balahibo. Sa isang iglap, binunot ni Daor ang lahat ng mga balahibo ng Diyos at Demon Bird na may mahusay na kasanayan, na ginawang isang pangit na imahe ang Diyos at Demon Bird, na naging dahilan upang ang Diyos at ang Demon Bird, na nagmamahal sa mga balahibo nito, ay gustong mamatay. Yang Yiyu, I hate you. Malakas na nagmura ang Diyos at Demon Bird. Haha, dati tinatawag mo akong mahina, wala akong pakialam, pero ngayon mid-stage Immortal Emperor na ako, mahina ka pa rin. Ang kinasusuklaman mo ay tinawag mo akong mahina, at iniligaw mo rin si Kunpang. Noong ipinanganak si Kunpang, ang unang salita na binuksan niya ay hindi ang tawagin akong master, kundi isang mahina. Ngayon, hahayaan kitang mawala ang masamang bagay na ito, at hahayaan kitang mawala ito at mawala na ako. Mag-udyok kay Kunpang sa hinaharap. Ngumisi si Yang. Ang mga Diyos at demonyong ito ay hindi nagkaimik, at nadama nilang nagkasala. Sa katunayan, kapag siya ay naiinip sa espasyo ng Tiankunpot nitong mga taon, makikita niya ang Kunpang Egg para makachat, at madalas sabihin na si Yang Yiyu ay isang mahina sa harap ng Kunpang Egg, at nagtanim ng ilang masamang ideya sa Kunpang. Sino ang nakakaalam na si Kunpang ay napaka-maaasahan, at ngayon ay idinawit niya ito? Yang Yiyu.
Nakita na si Zhao Maobird ay nagkasala, at ngumiti ng may kasiyahan, pagkatapos ay tumingin kay Kunpang at sinabi, ngayon ay kilalanin natin ang isa't isa. Ako ang iyong Panginoon, ano ang dapat mong itawag sa akin? Kunpang. Nakita niya ang kapalaran ng Zhao Maobird, at ngayon ay hawak niya ito sa palad ni Yang Yiyo, paanong hindi niya makikilala ang katotohanan? Siya. Mabilis na sinabi, ako ang iyong espiritual na alagang hayop, at ikaw ang aking Panginoon. Guro, huminahon ka, nagkamali ako. Napakalinaw at maayos na sagot ni Kunpang. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, masyado kang makinis, haha, sa orihinal, inilabas muna niya ang galit sa ibong may halong buhok, para lang patayin ang manok para takutin ang unggoy, at para turuan din ng politika ang ibong may halong buhok. Kung iginiit pa ni Kunpang, kailangan niyang disiplinahin ang taong ito sa unang pagkakataon ngayon, kung hindi, hindi siya gagawa ng kaguluhan sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na sumuko si Kunpang. Ngumisi siya at sinabing, ito ang aking nakatatandang kapatid na babae, iginagalang ko siya, ngunit talagang nasaktan mo ang aking nakatatandang kapatid na babae, alam mo ba kung ano ang gagawin? Alam ko, paulit-ulit na tumanggo si Kunpang, at pagkatapos ay sinabi kay Jizek siya, Fairy, nagkamali ako, patawarin mo sana ako. Ha, hindi ako mag-abala sa iyo. Medyo loge, natural na nakita ni Jizek siya na ito ang paraan na ginamit ng junior brother para sanayin si Kunpang, ngunit hindi siya sumabad. Sinabi niya ito at sinenyasan si Yang Yiyo na magpatuloy. Hindi nang ahas si Kunpang na magkaroon ng anumang kawalang kasiyahan sa sandaling ito. Anuman ang sinabi ni Yang Yiyo ay kung ano iyon. Nakilala rin niya ang katotohanan. Kahit na siya ay Kunpang sa universo, ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa kamay na ni Yang Yiyo. Dahil siya ay nasa balat ng itlog, ang relasyon ng master-servant ay napahamak. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Sinabi ni Yang Yiyo nang may kasiyahan, okay, dahil pinatawad ka na ni senior sister, wala akong pakialam, para maiwasang sabihin na kuripot ako bilang master. Gayunpaman, dahil ipinanganak ka ngayon, bibigyan kita ng pangalan. Salamat sa pangalan, master. Bago matapos magsalita si Yang Yiyo, pinutol siya ni Kunpang para pasalamatan siya. Makikita na sinusubukan ni Kunpang na pasayahin siya. Pilyong ngumiti si Yang, tumingin kay Kunpang at sinabing, palagay ko tinawag ka ng senior sister ko noon na Little Loach, na bagay, makinis at pala kaibigan. Mula ngayon, tatawagan kang Loach. Puff. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, hindi napigilan ni Jizek siya na tumawa ng malakas. Loach. Ang hari ng mga hari sa mga banal na hayop sa universo, si Kunpang, ay talagang pinangalan ng Loach. Kung ito ay lumabas, si Kunpang ay malamang natatawaging numero 1 biro sa Divine Beast World. Hindi inaasahan ni Jizek siya na ang maliit na junior na kapatid na ito ay mayroon ding nakakatawang side. Tinawag niya ngayon si Kunpang Little Loach dahil sa galit niya. Kung talagang may pangalan ng Loach ang dakilang Kunpang, talagang biro kung ito ay lumabas. At posibleng i-record ni Kunpang ang account na ito sa kanyang ulo sa hinaharap. Para naman kay Kunpang, natigilan siya sa pangalan ni Yang Yiyo na Little Loach. Matagal siyang nag-react. Nagpumiglas siya sa palad ni Yang Yiyo at sinabing, hindi. Hindi, paano ako magiging isang mahusay na Kunpang at magiging isang Loach? Talagang hindi. Oo, little junior brother, bigyan mo siya ng bagong pangalan. It's really appropriate to call him Loach. Nagsusumamo rin si Jizek siya para kay Kunpang. Ngunit ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, naayos na, tawagin natin siyang Loach, madali itong bigkasan. Bagamat mariing tumutol si Kunpang, sinabi niyang na kapag napagpasyahan ng isang bagay, hindi wasto ang pagtutol. Sa ganitong paraan, pinangalanan niyang si Kunpang Loach, at sa katunayan, sa mahabang panahon pagkatapos, ang pangalan ni Kunpang na Loach ay naging katatawanan sa Three Realms. Ngunit nang maglaon, nang banggitin ng mga nilalang sa mundo ang pangalan ng Loach, hindi na sila natawa. Ang ilan ay matatakot lamang mula sa loob palabas. Kunpang, ngayon ay dapat na mas madaling harapin ang Loach pagkatapos nitong sumuko. Matapos ibagsak ni Yang Yiyan ang pagmamataas sa puso nito, ito ay naging mas maliit at sumabit sa kaliwang palso ni Yang Yiyan, na itinuturing na nakakita ng pugad. Noong una, gustong ibalik ni Yang Yiyan ang Loach at ang mixed-haired bird sa espasyo ng Chen Kunpot, ngunit sinabi ng Loach na komportableng manatili sa kaliwang palso ni Yang Yiyan. Naisip ni Yang Yiyan na ito ang dahilan ng pagkakaroon ng Chen Kunpot, ngunit hinayaan niya lang ito. Kung tungkol sa ibon na may halong buhok, mas tapat ito kay Daor. Noong nakaraan, bubunutin ni Daor ang lahat ng balahibo nito anumang oras. Ang may halong buhok na ibon ay pinakatakot kay Daor, ang Diyos ng salot, dahil si Daor ay hindi mapapalitan sa puso ni Yang. Sa maraming espiritual na alagang hayop, si Daor ang nauna, at sinumang bubuli kay Daor ay tiyak na magagalit kay Yang. Ito ay walang kinalaman sa lakas, ngunit ang antas ng pabor.
Kahit si Kunpang ay nakikita na ang Daor na ito ay talagang napakahalaga kay Yang Yiyu, at siya ay nagpasya na huwag pukawin si Daor. Sa pagsasalita ng lakas, biglang naalala ni Yang Yiyu ang lakas ng Loach. Kaya tinanong niya, Loach, kaya mo bang pumatay ng mataas na antas na immortal sa ilang segundo? Nakapulupot si Loach sa kanyang palso, at nang marinig niya ang tanong at pinangalan ng Loach, nawala ang lahat ng kanyang lakas at espiritu, at tamad na sumagot, imposible. Kaya kung lumaban sa mga ordinaryong immortal, ngunit hindi ko kayang talunin ang mga high-level na immortal. Master, mangyaring huwag mo akong i-delay. Kakalabas ko lang ng itlog at kailangan ko talagang lumaki ang immortal. Kumunot ang noo ni Yang Yiyu at sinabing, paano ang Golden Armored Black Tortoise dati? Hindi mo ba kinain? Ang itim na pagong na iyon ay hindi mas masahol pa sa isang high-level na immortal, tama? Master, nagawa kong lumunin ang Golden Armored Black Tortoise dahil may kakaibang phenomenon sa mundo noong ako ay isinilang. Sa tulong ng kapangyarihan ng mundo, madaling lunukan ang itim na pagong, pero minsan lang mangyari ang kapangyarihan ng mundo. To be honest, kahit na lumaban ako sa isang mababang antas na immortal ngayon, mahirap pa rin akong maghintay hanggang sa maghintay ako ng ginto. Pagong, kakapanganak ko lang. Nagmamadaling paliwanag ni Loach, natatakot na siyang ay hilingin sa kanya na gumawa ng isang bagay na mapanganib. Nang marinig ang sagot ng Loach, naisip ito ni Yang Yiyan at napagtanto na ito ay normal. Magiging abnormal kung ang Loach ay napakalakas noong ipinanganak ito. Nagawa ng Loach na patayin ang Golden Armored Black Turtle dahil sinamantala nito ang magandang sitwasyon ng langit at lupa nang ito ay ipanganak. Ito ay makatwiran. At sa sinabi niya, kahit nalamunin pa nito ang itim na pagong, magtatagal pa para matuno ito. Ito ay may katuturan, ngunit siya ay medyo nabigo. Kailangang lumaki pa ang lalaking ito. Kung nais niyang duminahin ang universo, ang paglago ay kailangang-kailangan. Kabanata 2288 ang abnormal na bilis ni Kunpang. Tumanggaw siya, nagpatuloy siyang magtanong, kung gayon, bakit ang laki ng katawan mo noon? Ganon ba kalaki noong ipinanganak ka? Si Yang Yiyu ay lubos na nag-aalala tungkol dito. Lagi niyang naiisip na naghihintay sa pagsilang ni Kunpang at nakasakay kay Kunpang para maglakbay sa langit. Iyon ay magiging isang napakakul na bagay. Don't say this guy, noong ipinanganak lang siya ay naging napakalaki na niya sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng langit at lupa. Ngayon hindi ito maaaring malaki, hindi iyon masaya. Narinig ko na lang ang Loach na nagsabi, well, iyon ang aking katawan. Ganyan ako kalaki noong ako ay ipinanganak. Sa hinaharap, ako ay magiging mas malaki, at ang pinakamalaki ay maaaring 70,000 milya. Ang laki ng aking katawan ay maaaring malayang magbago. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyu nang marinig niya ito, at umubos siya at sinabi, kung gayon ang katawan ay lumaki, aalis na tayo dito. Oo, Master, ang tamad na sagot ng Loach, at pagkatapos ay lumangoy mula sa palso ni Yang Yiyu at lumipad sa kalangitan. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Yang Yiyu at Jizeksha, nang ang Loach ay lumipad mula sa isang maliit na katawan ng isang paa patungo sa langit, ito ay bumukaalaban sa hangin at naging halos 1 kilometro ang haba. Nakabuka ang mga pakpak ng balahibo sa likod nito, at halos 1 kilometro ang haba nito. Natakpan ang buong langit. Alam ni Yang Yiyu na ang katawan ng Loach ay maaari pa ring lumaki, at ito ay 1/10 lamang nito sa sandaling ito. Nakatingin sa Loach na may makukulay na kaliskis at halo sa buong katawan nito, lumulutang sa hangin na may dalawahang paghawak, nagliwanag, okay, sabik din na subukan ni Jizeksha, ito si Kunpang, ako. Natatakot na ang tanging isa sa buong mundo ng engkanto o ang 3 kaharian na maaaring gumamit ng Kunpang bilang isang bundok ay ang nakababatang kapatid na lalaki. Ang posisyon ng Kunpang, ang kakaiba at misteryo ng Kunpang, walang nakakaalam kung ano ito. Bagamat sinabi ni Kunpang noon na maaari lamang niyang harapin ang pangunahing immortal, hindi ito pinaniwalaan ni Jizeksha. Paano magiging simple ang gayong makapangyarihang pag-iral na hindi dapat umiral sa 3 kaharian? Kahit na siya ay isang bagong panganak na batang hayop, siya rin ang natatanging Kunpang sa universo sa pagitan ng langit at lupa. Kung makakasakay ako ng Kunpang minsan, hindi mawawala ng saysay ang pagsasanay ko sa buhay na ito, hehe, sabi ni Jizeksha, at tumalon at lumipad patungo sa Kunpang. Hong Yi, tara na, hinawakan ni Yang Yiyan si Daor, tinawag si Hong Yi, at lumipad patungo sa Kunpang. Sa sumunod na sandali, damapo silang 3 sa likuran ni Kunpang. Bagamat nakita nilang napakalaki ng katawan ng Loach, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga matapos talagang mapunta sila sa likod ng Loach. Hindi banggitin ang haba, ang lapad ng likod ng Loach ay aktwal na mga 300 metro ang lapad. Napadpad silang 3 dito, at para silang dumaong sa isang suspendidong kontinente. Sa oras na ito, ang boses ng Loach ay dumating, Guro, ito ba ay sapat na malaki? Ang maximum na maaari kong palaguin ay 1 kilometro.
Tama na. Sapat na, hindi na kailangang lumaki, napalunok si Yang Yiyo ng laway habang nagsasalita, at alam niyang cool ito. Siyempre, alam din niya na ang pagiging cool ay hindi may iwasang maakit ang atensyon ng makapangyarihang mga halimaw, ngunit ngayon ay gumawa siya ng malaking kaguluhan sa mansyon ng White Dragon King, at natatakot ako na ang kilusan ay kumalat sa buong lungsod, kaya hindi mahalaga. Isa rin siyang mid-stage na Immortal Emperor, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nasa tuktok ng mid-stage na Immortal Venerable. Nagagawa rin ni Hong Yi na labanan ang Immortal Venerable. Bilang karagdagan, gumaling si Daor at umiiral ang Kunpang. Sa kapangyarihang ito, kahit na dumating ang isang mataas na antas na Immortal Venerable, hindi sila natatakot. Anyway, handa na siyang umalis sa dayuhang mundo. Natagpuan niya sina Daor at Hao Dudo, at sa pagkakataong ito ay marami na siyang natamo. Para naman kay Xiao Fengwang at iba pa, walang balita sa ngayon, ngunit pinakilos na ni Dayabe ang itim na ulong ant tribe upang maghanap. Dagdag pa rito, sabik na siyang bumalik dahil gusto niyang hanapin si Lao Liushuo ang asawa ng kanyang amo upang magtanong tungkol sa mga gawain ng amo. Napaka-urgent nito para sa kanya at sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos lamang niyang malaman ang mga gawain ng master ay maginhawa na siya. Pumunta ka. Inutusan ni Yang Yiyo ang Loach. Humiyaw ang Loach, ngunit iginalaw nito ang kanyang mga pakpak at sumugod sa langit. Ang susunod na sandali, ito ay nasa mabituing kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo at nagtanong, nasaan ang Loach na ito? Bago sumagot ang Loach, nanginginig ang nakababatang kapatid na babae at nagsabi, mukhang narating na natin ang hangganan ng mabituing kalangitan ng daigdig. Mula rito, dapat ang susunod na sandali, ito ay nasa mabituing kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo at nagtanong, nasaan ang Loach na ito? Bago sumagot ang Loach, nanginginig ang nakababatang kapatid na babae at nagsabi, mukhang narating na natin ang hangganan ng mabituing kalangitan ng daigdig. Mula rito, dapat tayong nasa starry sky na dagat ng fairy world. Ito ay aking Panginoon, nararamdaman ko ang isang puwersa ng pader ng hangganan, umupo ka, gusto kong sumugod palabas, si Loach ang sumagot. Habang nagsasalita, ang isa pang pares ng mga transparent na pakpak sa kanyang likod na hindi nabuksan ay humuhuni at kumalat, at ang mga inscription sa mga ito ay kumikislap, na parabang ang pares na ito ng transparent na mga pakpak ay ginamit upang tumagos sa hangganan ng pader. Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi na siya bumalik sa kanyang katinuan. Ngayon pa lang ay nag-flash ang Loach ng mga pakpak na tila humihinga lang. Sa isang hininga ng oras, nagpunta ito mula sa Beijing City sa gitna ng alien world patungo sa lugar ng Starry Sky Boundary Wall. Ang bilis na ito. Abnormal. Nang bumalik sa kanyang katinuan, si Yang Yiyo ay nagmamadaling sumigaw, tumigil, huminto, huminto. Huminto. Tumigil ang malinaw na mga pakpak ng Loach at nagtanong, ano ang problema, Master? Paano ko malalaman na abnormal ang bilis mo? Bumalik ka ngayon, bumalik ka sa Beijing City, nasa labas pa rin ng City Lord's Mansion si Hao Dudo. Kailangan ko pang sabihin kina Daebay at Xuan Shanxiao ang ilang bagay bago ako makaalis, bumalik ka ngayon at hanapin sila agad. Sabi niyang kasabay ng laway. O sige. Swoosh. Sa ibang pagkakataon, sa susunod na sandali ay muli silang nagpakita sa itaas ng City Lord's Mansion. Tiningnan ni Yang Yiyo ang nawasak na kagubatan sa ibaba, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, ang bilis na ito ay hindi magagapi. Mga ate, maghintay lang kayo dito. Bababa ako para hanapin sina Dayabe at Hao Dudo at may sasabihin sa kanila. Babalik ako mamaya. Hindi na pinabayaan ni Yang Yiyo si Niekyo na lumipad. Ang bilis ng takbo ng lalaking to kaya abnormal. Ang distansya sa pagitan ng kagubatan at mansyon ng Panginoon ng lungsod ay 100 milya lamang, at nalampasan niya ang istasyon sa isang paglipad. Sige, mag-ingat ka, sagot ni Jizek siya. Sa katunayan, siya rin ay nasa estado ng kaguluhan. Hindi niya akalain na magiging abnormal ang bilis ni Kunpang. Lumipad pababa si Yang Yiyo mula sa mataas na lugar at dumiretso sa mansyon ng City Lord. Siya at si Xuan Shanxiao ay may pakiramdam sa isa't isa. Sinabihan niya silang magkita sa labas ng mansyon ng Panginoong lungsod noon. Ngayon ay naramdaman niya ang paghinga. Sa paglipad sa mansyon ng City Lord, nalaman ni Yang Yiyo na ang buong mansyon ng City Lord ay magulo. Maraming demon cultivator ang gustong sumugod sa direksyon ng kagubatan, ngunit hindi sila pinansin ni Yang Yiyo. Gayunpaman, ang mga malalaking demonyo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ay napatay, at ang mga natitira ay hindi nag-aalala. Ang tanging alalahanin ay kung ang ibang mga demon cultivator sa Beijing City ay gagawa ng aksyon.
Kung tutuusin, noong ipinanganak ang Loach ngayon lang, kumukulog ang langit at lupa, at medyo malakas ang momentum, pero buti na lang at nasa loob ito ng City Lord's Mansion. Sa pangkalahatan, ang mga Demon Cultivator sa labas ng City Lord's Mansion ay hindi nang ahas na pumasok sa City Lord's Mansion, ngunit sa sandaling ito, ang mga Master sa City Lord's Mansion ay karaniwang winasak niya at ng maliit na kapatid na babae. Ngayon ang White Dragon King ng City Lord's Mansion ay wala na doon, at ang mga Master ay bumagsak na. Sa katunayan, ito ay isang walang laman na shell, at ang ilang mga ordinaryong emperador ng demonyo ay hindi maaaring gumawa ng mga alon. Si Yang Yiyo ay nag-iisip ng ligaw sa kanyang isipan. Sa isang kisap mata, naramdaman niya si Chuan Shanshao at ang iba pa sa isang tindahan na hindi kalayuan sa City Lord's Mansion. Lumipad pababa si Yang Yiyo at dumiretso sa shop. Ang hindi alam ni Yang Yiyo sa oras na ito ay ang 12 ng makapangyarihang aura sa langit ay dumiretso sa nakababatang kapatid na babae at sa iba pa. Kuya. Kapatid na lalaki. Guro. Pumasok si Yang Yiyo sa shop, at tumayo sina Hao Dudo, Daibay at Chuan Shanshao para batiin sila. Tatlo lang sila sa buong shop. Kumusta, junior brother? Maayos ba ang takbo ng biyahe mo? May kakaibang kababalaghan sa langit sa itaas ng City Lord's Mansion noon. Napag-usapan naming tatlo na kung hindi na kami makapaghintay sa pagbabalik mo, susugod na kami sa City Lord's Mansion. Ang mga salita ni Dayabe ay puno ng pag-aalala. Nakaramdam ng init si Yang Yiyo sa kanyang puso, at sinabi sa tatlong tao ang tungkol sa City Lord's Mansion sa ilang salita. Pagkatapos magsalita, dumiretso si Yang Yiyo sa punto at sinabing, kapatid na Baiya, mangyaring ipagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa mga maliliit na phoenix. Isaalang-alang lamang ito bilang isang pabor na utang ko sa iyo. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat kong balikan sa lupain ng engkanto. Kapag naayos na ang usapin, pupunta ako sa mundo ng dayuhan. Kung nalaman mo ang anumang impormasyon o mga pahiwatig, mangyaring magpadala ng isang tao sa akin sa lalong madaling panahon. Fairyland ng Fairyland. Nag-iwan si Yang Yiyo ng Space Jade Sleep para sa Dayabe, na siyang lokasyon ng Yunmen, upang madali itong matagpuan. Kuya, masyado kang magalang. Pamilya tayong lahat. Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. I will mobilize the whole clan to inquiry about it, even if it means going to the other world. I will come to inform you personally pag may balita. Anyway, I will prepare those strange stone gifts for you. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Tinapik ni Dayabe ang kanyang dibdib at nangako. Okay, salamat Kuya Baiya sa kasong ito. Siya nga pala, Chuan Shanshao, manatili ka kay Brother Baiya at tumulong na mahanap ang iba pang mga tao sa aking Yunmen. Si Monkey Dudo ay babalik sa akin. Inutusan ni Yang Yiyo si Chuan Shanshao. Oo, guro, mangyaring makatiyak, gagawin ko ang aking makakaya upang mahanap. Sagot ni Chuan Shanshao. Bueno, sa kasong ito, ngayon ay tutuparin ng Panginoon na ito ang kanyang pangako sa iyo. Sinabi ni Yang Yiyo kay Chuan Shanshao noong isang taon na maaari niyang pagbutihin ang kanyang bloodline at hayaan si Chuan Shanshao na maging purple gold bloodline. Isang taon na ang nakalipas, ang tubig ng buhay ay hindi lumabas. Ngayon siya ay pumunta sa City Lord's Mansion. Mahigit isang taon na ang lumipas, at isang patak na lang ng tubig ng buhay ang natitira. Tama lang na kunin ito ni Chuan Shanshao. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, mag-evolve ang bloodline niya. Isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Buksan mo ang iyong bibig, sabi ni Yang Yiyo kay Chuan Shanshao. Ibinuko ni Chuan Shanshao ang kanyang bibig ng hindi namamaliin, at pinitik ni Yang Yiyo ang kanyang daliri, at ang tubig ng buhay ay pumasok sa bibig ni Chuan Shanshao. Pagkatapos ay sinabi niya, ang bagay na ito ay ang kayamanan ng aking Yunmen. Ikaw ang aking nasasakupan sa takdang panahon. Kung kukunin mo ito, ang iyong dugo ay tiyak na magiging lilang ginto. Sana ay paglingkuran mo ako ng buong puso sa hinaharap at alagaan ang iyong sarili. Salamat, Panginoon, Magpapasalamat sana si Chuan Shanshao sa kanya, ngunit ang kanyang buong katawan ay kumikislap na may halo at siya ay sumigaw. Ito ang hindi maiiwasang proseso ng pagpapabuti ng bloodline. Umupo at maranasan ito ng mabuti. Hinihintay pa ako nina Senior Brother Bea at Senior Sister. Aalis muna kami. Please protect Chuan Shanshao and help him evolve his bloodline. We will see each other again in the future. Kung ganoon, junior brother, umalis ka na. Nandito ako. Nagpaalam ang dalawa, at kinuha ni Yang Yiyo si Hao Dudo at lumipad sa kalangitan. Gayunpaman, noong nasa langit na sila, nakita nila ang labanan sa langit, na siyang direksyon kung nasaan si senior sister at ang iba pa. Sinabi niya kay Hao Dudo na nakakunot ang noo, bilasan mo, parang may nag-aaway kay senior sister at sa iba pa. Isang dagandong ang nagmula sa malayo sa kalangitan. Nariyan din ang mga dagandong ng Loaches.
Mabilis na lumipad sina Yang Yiyo at Hao Dudo, at nang makalapit sila, nakita nila ang 12 makapangyarihang demonyong aura. Naramdaman nila na dalawa sa kanila ay nasa antas ng Immortal Venerable, at ang iba ay nasa tuktok ng Demon Emperor. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at umungal, iguhit ang iyong mga espada. At kaagad na lumipad ang dalawang makikinang na sword aura, dumiretso sa dalawang Demon Cultivator sa tuktok ng Demon Emperor. Kabanata 2289, si Monkey Dudu ay sumipot upang maging Demon Emperor. Noong siyang ay nasa tuktok ng immortal na hari, maaari niyang patayin ang pangunahing immortal na emperador sa ilang segundo, labanan ang gitnang yugto na immortal na emperador, at kahit na makipagkompetensya sa huling yugto ng immortal na emperador. Kung nagdagdag siya ng Watermelon Thunder at Purple Tree ng 5 kulog na dahon, posibleng patayin ang peak immortal na emperador. Ngayon ay nakamit na niyang ang rurok ng gitnang yugto ng immortal na emperador sa isang hininga. Sa sandaling ito, maaari niyang labanan ang rurok na walang kamatayang emperador ng walang pakwa na kulog at lilang puno ng 5 dahon ng kulog. Sabay na umatake ang 2 kwarto at direktang tinamaan ang 2 demonyong emperador. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya niyang patayin kahit ang rurok na demonyong emperador. Boom! 2 dagandong, hiyawan ang umalangaw-ngaw. Bagamat hindi niya napatay ang 2 demonyong emperador, pinabagsak niya sila ng direkta mula sa langit. Hindi siya humabol, dahil sa sandaling ito nalaman ni Yang Yiyo na mayroon pa ring malakas na enerhiya ng demonyo na nagmumula sa malayong kalangitan. Nag-aalala siya na may nangyari. Sa wakas ay hindi na napigilan ng iba pang mga Demon Cultivator sa Beizhou City, o pagkatapos marinig ang balita ng pagkamatay ng mga master ng City Lord's Mansion, isa-isa silang sumugod sa City Lord's Mansion, at natuklasan din ng Kunpang sa kalangitan. Kung tutuusin, ang kapanganakan ni Kunpang ay gumawa ng masyadong ingay noon, at ngayon ang kanyang katawan na higit sa 1,000 metro ang taas ay hamarang sa kalangitan at nakakaakit ng labis na atensyon. Mahirap na hindi maakit ang atensyon ng mga matataas na antas na nagsasaka ng demonyo. Dumiretso siya sa field. Sa oras na ito, ang nakababatang kapatid na babae ay nakikipaglaban sa 2 immortal na mag-isa, at ang iba pang demonyong si Yan Cheng ay kinukubkob si Hong Yi. Sa kabaligtaran, walang sumalubong sa malaking loach na lumulutang sa langit. Naisip ni Yang Yiyo na maraming demonyo ang hindi nakakilala sa tunay na anyo ng loach, tama ba? Siyempre, kahit na makilala nila ito, kung gusto nilang ibagsak ang loach, hindi nila magagawa ito ng walang lakas ng isang mataas na antas na walang kamatayan. Siya at si Hao Dudo ay dumiretso sa field, ngunit nalaman na ang 2 demonyong nakikipag-away sa nakatatandang kapatid na babae ay elementarya na mga demonyo, at ang kanilang lakas ay hindi malakas, at ang nakatatandang kapatid na babae ay kalmado rin. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, narinig ang boses ng nakababatang kapatid na babae, "Junior brother, tulungan mo si Hong Yi." Ang 2 masasamang hayop na ito ay ang mga labi ng 10 Demon Emperors sa City Lord's Mansion. Hindi ko inaasahan na magpapakita sila sa oras na ito. Lumalabas na naging Demon Lords na sila. Huwag kang mag-alala, papatayin ko sila sa ilang minuto. Mayabang, kahit galing ka sa pamilya G, ano? Ito ang Beizhou City sa Alien World. Sa tingin mo ba kapag wala ang Dragon King ko sa bahay, walang tao sa Beizhou City? Sa sandaling ito, ang isa sa mga demonyong Panginoon ay malamig na bumantong hininga, at pagkatapos ay sumigaw sa lahat ng 4 na direksyon, "Mga kapwa ko Taoista, bakit hindi kayo nagpapakita? Lahat kayo ay mula sa angkan ng Panginoong Dragon King. Ngayong ang Dragon King ay wala sa bahay, ang mga taong ito ay pumasok sa City Lord's Mansion at gumawa ng kaguluhan sa Beizhou City. Kung kami ay hindi magpaparusa sa kanila ngayon, kapag hindi kami magpaparusa sa kanila ngayon, kapag hindi na namin sila mapaparusahan ngayon, ang Haring Dragon ay hindi babalik sa inyo." Gagawa ng aksyon. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, nagsimulang lumitaw ang malalaking demonyo sa paligid, at least sila ay mga emperador ng demonyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at hindi nagtagal ay lumitaw ang daan-daang malalaking demonyo sa lahat ng direksyon, na nakapalibot sa kanila. Kabilang sa mga ito, mayroon talagang 3 demonyong Panginoon sa huling yugto, 9 na Panginoong demonyo sa gitnang yugto, higit sa 20 Panginoon ng demonyo sa unang yugto, at ang iba ay pawang mga demonyong emperador ng iba't ibang kaharian, na may kabuuang mahigit 100. Bilang isa sa 5 higanti sa Alien World, ang White Dragon King ay isang tunay na higanti. Ang mga Demon Cultivator na ito ay nakatira lahat sa White Dragon City, at lahat sila ay mga vassal sa ilalim ng White Dragon King. Bagamat hindi sila direktang mga subordinate, nasa ilalim din sila ng kapangyarihan ng White Dragon King. Ang demonyong Panginoon na sumigaw ay isa talaga sa 10 peak Demon Emperors sa City Lord's Mansion, ang Bull Demon Emperor. Nang ang iba pang mga demonyong emperador sa Dragon King's Mansion ay nag-ambala at gumawa ng gulo,
ang Bull Demon Emperor at isa pang demonyong emperador ay nasa negosyo, kaya sila ay nagmadali. Sa kalagitnaan, isang kakaibang phenomenon ang lumitaw sa langit at lupa, ngunit pareho silang naging demonyo, ngunit nakatanggap din sila ng balita na pinatay ang iba pang mga demonyong emperador, pati na rin ang nangyari sa hardin ng City Lord's Mansion. Nang nagmamadali silang pumunta, nakita nila ang isang malaking halimaw na lumilitaw sa itaas ng City Lord's Mansion. Bagamat hindi nila alam kung anong lahi iyon, alam nilang may kaugnayan ito sa lahi ng tao sa Big Brain City Lord's Mansion. Gaya ng inaasahan, pagdating niya rito, may nakita siyang isang babaeng nakasakay sa likod nitong malaking lalaki. Sa sandaling nag-away ang dalawang panig, nakita ni Manyo na ang babaeng ito ay mula sa sinaunang pamilyang G sa mundo ng mga engkanto. Gayunpaman, ang dakilang demonyong emperador ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ay nahulog, at ang hardin ay nawasak. Ito ay isa ng hindi mapangasiwaan na sitwasyon. Si Manyo, bilang isang dakilang demonyo sa ilalim ng upuan ng White Dragon King, ay alam na kung wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan ng pagkasira ng Mansion Garden ng City Lord, hindi niya kayang bayaran ang mga kahihinatnan ng Dragon King na bumalik upang ayusin ang mga account. Kahit na ang lahat ng mga high-level na demon cultivator sa buong White Dragon City ay hindi ito kayang bayaran. Kaya't sumigaw siya ng malakas, at lumitaw ang mga dakilang demonyo na nagmamasid sa paggalaw ng palihim sa kanyang paligid. Ang may isip ni Manyo, ang mga matataas na antas ng demonyong magsasaka sa White Dragon City ay natural na naiintindihan. Lahat sila ay mula sa White Dragon City. Kung wala silang pakialam sa bagay na ito ngayon, walang makakayanan ng galit ng Dragon King sa kanyang pagbabalik. Kaya maraming lahi ng tao ang dapat mahuli. Patayin. Nakita ni Manyo na lumitaw ang lahat ng mga demonyo sa paligid niya, at agad siyang naging mas kumpiyansa. Siya ay umungal para pumatay, at direktang sumugod kay Jizek siya kasama ang isa pang kasama. Sa sandaling ito, nagbago din ang mukha ni Jizek siya. Sa napakaraming demonyong Panginoon na lumitaw ng sabay-sabay, ang eksena ay lampas sa kanyang imahinasyon. Agad siyang umungol, Guazao, patayin mo muna. Boom! Bitek! Dumagundong ang kulog, ngunit dalawang itim na kulog ang lumitaw sa bawat kamay at direktang bumagsak sa katawan ng Barbarian Bull at isa pang demonyong emperador na sumugod. Dalawang sigaw, ang dalawang demonyong Panginoon ay pawang itim at naging uling at direktang pinatay. Ngunit sa oras na ito, ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Mahigit 100 mga demonyo ang lumitaw at inatake sila. Boom! Napapaligiran si Jizek siya ng kulog at ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad. Sa isang iglap, hinarap niya ang 3 yumaong demonyo na sumugod. Pinagpapawisan ng noo niyang Yian sa sandaling ito. May mga demonyo sa lahat ng dako. Bagamat ang 3 pinakamalakas na late demon lord ay direktang pumunta sa nakatatandang kapatid na babae, ang natitirang mga demonyong Panginoon sa primary at intermediate na antas ay lahat ay nakapalibot sa kanya at hawhaw. Ngayon sila ay nasa isang nakamamatay na labanan. Kinailangan nilang lumaban hanggang kamatayan, kung hindi ay mamamatay silang lahat sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming matataas na antas ng demonyong Panginoon. Sa malayo, 70 o 80 emperador ng demonyo ang dumiretso sa Hongyi at Nikyo. Sa isang iglap, napalibutan silang lahat. Hindi maganda ang sitwasyon. Ang enerhiya ng demonyo ay sumugod sa kalangitan mula sa lahat ng direksyon. Alam ni Yang Yiyo na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan ngayon. Sinabi niya kay Hao Dudo, sumunod ka sa akin at alagaan mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, kuya, alam ko. Nang magsalita si Hao Dudo, ang kanyang mga mata ay namula, at ang kanyang buhok ay tumindig, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at umungal sa langit, ungol. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Hao Dudo ay tumaas ng husto, at siya ay naging isang kahindek-hindek na gintong unggoy. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng gininto ang liwanag, at ang demonyong enerhiya ay sumugod sa kalangitan, at bigla siyang tumalon. Dudo, bumalik ka. Gulat na sigaw ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, ang aura ni Hao Dudo ay katumbas pa rin ng tuktok ng Immortal King. Bagamat direktang bumagsak ang aura ni Hao Dudo sa antas ng Immortal King pagkatapos ng pagbabagong anyo, paano siya magiging katapat ng mga demonyong Panginoon na ito? Si Yang Yian ay sumugod din habang sumisigaw, at umatake sa Dagandong, hinihimok ang panloob at panlabas na kakayahan ng Sansinukob, nakipagkamao sa kamay, at ginamit ang 12 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan upang direktang basagin, sumusunod ng malapit sa likod ni Hao Dudo. Sa oras na ito, binago ng Dagandong ni Hao Dudo ang kulay ng pangunahing mundo, ngunit nakita niya kung aling mahiwagang kapangyarihan ang ginamit niya nang makilala niya si Yuchuan Shanshao. Binasag niya ang 2, humarap sa 5 o 6 na demonyong Panginoon, na ikinagulat din ng ilang Panginoon ng demonyo, ngunit pinagsanib nila ang depensa at inatake upang piliting matuno ang pinakamalakas na likas na kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan ni Hao Dudo. Boom boom!
Tumunog ang nanginginig na dagandong, at ang buong katawan ni Hao Dudo ay pinigilan ng malakas na presyon. Nakita ni Yang Yian ang ilang butil ng dugo na lumabas sa katawan ni Hao Dudo. Ungol na dagandong. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Hao Dudo ay nagniningning ng gininto ang liwanag, at siya ay umungal upang labanan ang pag-atake ng Panginoong Demonyo sa harapan, ngunit sa susunod na sandali, gumawa siya ng dagandong, gininto ang liwanag, enerhiya ng demonyo, at lahat ng enerhiya ng demonyo mula sa lahat ng direksyon ay pumasok sa katawan ni Hao Dudo. Breakthrough. Natuwa si Yang Yian nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na makakalusot si Hao Dudo at makakamit ang kaharian ng Demon Emperor sa ilalim ng matinding pressure, at ang aura ng kanyang buong katawan ay lumalakas. Sa susunod na sandali, iwinagayway ni Hao Dudo ang kanyang mahahabang braso, hiniram ang posisyon ng langit at lupa, at ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan, at sumabog sa isang makinang na gininto ang Demon Emperor, direktang pinilit ang Demon Lord na 5 o 6 na metro sa harapan na umatras. Pero kung tutuusin, isa siyang Demon Lord. Bagamat nakalusot si Hao Dudo, hindi pa rin niya kayang patayin ang antas ng Demon Lord. Sa sandaling ito, siya ay sumalakay at bumagsak sa 5 o 6 na Demon Lord na pinilit na pabolaykan ni Hao Dudo, at nagpasabog ng 6 o 7 pinakamataas na kapangyarihan sa isang hininga. Sa wakas, ang 3 Demon Lord sa primary level ay sumigaw at nagsuka ng dugo at lumipad palabas, at ang 2 pang Demon Lords ay mabilis na umatras ng daan-daang metro upang maiwasan ang kanyang gilid. Bumukas ang puwang, nagmamadaling sumigaw si Yang Yian, Dudo, pumunta ka doon para tumulong, nandoon pa rin si Dower, iwanan mo ito sa akin, pumunta ka kaagad. Sige kuya, ingat ka. Nang walang oras na magsabi pa, si Hao Dudo ay nagmamadaling sumang-ayon at tumalon palabas mula sa pagkakakulong ng antas ng Panginoong Demonyo. Alam niya na kahit na nakalusot na siya sa antas ng Emperador, wala pa rin siyang paraan upang harapin ang antas ng Panginoon. Ito ang tamang oras upang pumunta sa panig ni Dower, dahil sina Kunpang at Dower na nakapula ay nasa isang lugar, at mayroong 70 o 80 demonyong emperador na kumukubkob sa kanila. Kung mananatili siya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Yang Yian, magiging pabigat lamang siya sa kanyang nakatatandang kapatid, kaya mas mabuting pumunta sa kabilang panig upang lumaban. Sa isang kisap mata, nakatakas si Hao Dudo mula sa pagkubkob ng antas ng Panginoong Demonyo. Sa susunod na segundo, nakatakas si Hao Dudo, at nablock muli ang puwang. 20 o 30 malalaking demonyo sa ibaba ng gitnang yugto ng Panginoon ng Demonyo ay hindi hinabol si Hao Dudo, ngunit pinalibutan si Yang Yian. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay napapaligiran ng 20 hanggang 30 demonyong Panginoon. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at sinabi niya sa kanyang sarili, mukhang kung hindi namin kayong lahat ay papatayin ngayon, wala kaming pagkakataon na mabuhay. Sa kasong ito, ako ay magsisimulang pumatay. Pagkatapos, tapos na siyang magsalita, ibinuka niya ang kaliwat kanang kamay, at lumitaw ang pakwa na kulog at lilang punong 5 kulog na dahon. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at itinapon lahat, at sumigaw, sabog, sumabog, sumabog. Boom, boom, boom. Ang malakas na pagsabog ng lupa ay umalingaw-ngaw sa buong kalangitan sa itaas ng Beijing City. Hindi maganda, umatras ka dali. Sa mga demonyong Panginoon na ito, marami ang may matalas na intuition. Nang pinasabog ni Yang Yian ang Watermelon Thunder at Purple Tree ng 5 dahon ng kulog, naramdaman ng isang demon cultivator na may mali. Sa parehong oras, ang orihinal na katawan ni Yang Yian ay agad na pumasok sa Chenkun Pot. Alam niya ang kapangyarihan ng lahat ng pakwan na kulog at lilang puno 5 kulog na dahon ng sabay na sumasabog. Nasa gitna siya at baka masugatan. Ang pagtatago sa espasyo ng Chenkun Pot ay ang pinakaligtas. Sa susunod na sandali na lumabas siya, papatayin niya ang kaaway hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano nakakamatay ang 2 pamatay na sandata na ito sa antas ng Panginoon. Nagtataka ako kung maaari kong hipan ang ilan sa kanila hanggang sa mamatay. Kapaki-pakinabang ang pagsabog sa antas ng emperador noon, ngunit hindi ko alam kung gaano ito magiging epektibo laban sa antas ng master sa pagkakataong ito. Kabanata 2270, Pag-iwan sa pangalan ng puting buhok na demonyo. Matapos pasabugan ni Yang Yiu ang Watermelon Thunder at 5 piraso ng 5 Thunder Leaves, agad siyang nagtago sa Chenkun Pot. At ang pagsabog ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Boom boom boom. Mula sa malayo, ang buong kalangitan ay isang malaking ulap ng kabute. Sa sandaling ito, mahigit 20 demonyong Panginoon ang sumigaw, dagandong. Marami sa kanila ang direktang nagbago sa kanilang mga panlaban sa katawan. Sa loob ng ilang panahon, ang buong kalangitan ay natatakpan ng mga ibon at hayop, at napuno ng nyebe at hamog ang hangin. Sa susunod na sandali, agad na lumabas si Yang Yiu mula sa Chenkun Pot at lumutang sa hangin. Wala pang 3 buntong hininga ang kanyang paglabas-masok. Siya
Halos hindi huminto, dahil hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring idulot ng Watermelon Thunder at Purple Tree na 5 kulog na dahon sa Master Level Masters. O kung kaya nilang pumatay ng ilang tao. Gayunpaman, alam niya ang isang bagay, maaaring gumana ito laban sa pangunahing Panginoon ng Demonyo, ngunit hindi ito gagana ng labis laban sa panggitnang Panginoon ng Demonyo. Kahit na umasa siya sa kanyang lakas, tinansya niya na maaari lamang siyang manatili sa antas ng pangunahing Panginoon ng Demonyo, at hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang labanan ang Intermediate Demon Lord. Ito ang gap sa realm. Alam niya ito sa kanyang puso, ngunit sa sitwasyon ngayon, wala siyang ibang magagawa kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos mag-flash mula sa espasyo ng Chen Kunpot, alam ni Yang Yiu ang sitwasyon sa isang sulyap sa Chen Kunai. Gaya ng inaasahan, gaya ng hula niya, walang gaanong epekto ang pakwa na kulog at ang lilang puno na 5 dahon ng kulog sa antas ng Panginoong Demonyo. Kaya lang nasugatan sa pagsabog ang ilan sa mga malalaking demonyo, ngunit hindi sila namatay, at hindi sila nasugatan. Pero di bale, dahil may trumpo pa siya. Kumalas siya at diretsyong pumunta sa gilid ng isang nasugatan na pangunahing demonyong Panginoon. Nang hindi siya handa, iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang balikat at agad na isinaaktibo ang Shen Kun Pot sa malalim na boses, Shen Kun Divo Uring. Sa susunod na sandali, ang pangunahing Panginoon ng demonyo ay sumigaw, ang kinain ni Shen Kun Pot ang mga kayamanan ng altar ng napakabilis, at ngayon ang paglamon sa isang umaataking demonyong Panginoon ay higit na isang piraso ng cake. Sa isang kisap mata, ang demonyong Panginoon ay kinurot sa kamay ni Yang Yiu at kinain ng Shen Kun Pot at naging tuyong bangkay. Nagulat si Yang Yiu sa oras na ito. Ang kapangyarihan ng Shen Kun Pot na lemunin ang mga Demon Cultivator ay malayo sa kanyang imahinasyon. Sa isang kisap mata, 2 demonyong Panginoon na akmang sasalakayin si Yang Yiu ay natakot sa eksenang ito at tumayo roon ng ilang sandali. Walang pakialam si Yang sa iniisip nila. Sinamantala niya ang pagkakataon at agad na lumapit. Hinampas niya ng kanang kamay ang dibdib ng demonyong Panginoon, na gumawa ng basag na tunog ng mga sirang buto. Sabay hawak ng kaliwang kamay niya sa isa pang demonyong nakatulala. Ang operasyon ng paglamon ng Shen Kun Pot ay isa pang demonyong Panginoon na direktang nilamon at naging mummy at nahulog sa lupa. Palaging matagumpay ang paglamon ng Shen Kun Pot. Labis na tumaas ang kumpiyansa ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, naramdaman niya na maaari niyang lemunin kahit ang mga Intermediate Demon Lord sa field, syempre, ang saligan ay kailangan niyang lumapit sa kanila. Bagamat ang paglamon ng Shen Kun Pot ay napakalabis, ang pinakamalaking sagabal ay kailangan nitong hawakan ang katawan ng kalaban. Imposibleng makumplito ang paglamon nang hindi hinahawakan ang katawan. Ngunit sa sandaling ito, sapat na iyon para sa kanya. Sa ilalim ng marahas na operasyon ng paglamon ng Shen Kun Pot, 2 pangunahing demonyo ang namatay sa kanyang mga kamay sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, ang kakaibang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng mga demonyong Panginoon sa eksena. Matapos magtagumpay si Yang Yian, hindi siya tumigil, ngunit ang kanyang figure ay kumislap at nagsimulang maghanap ng susunod na target. Sa katunayan, marami siyang target, na lahat ay ang mga demonyong Panginoon na nasugatan ng kulog ng pakwan at ang puno ng lila na 5 dahon ng kulog. Hindi bababa sa 8 sa kanila ang nasugatan. Sa pagkakataong ito, ang magagawa ay pumatay ng pinakamaraming demonyong Panginoon hanggat maaari sa pinakamaikling panahon. Pagkatapos ay lumayas sa pagkubkob at humanap ng paraan upang makaalis. Hindi niya alam kung gaano karaming mga demonyong emperador at Panginoon ng demonyo ang mayroon sa buong lungsod ng Beijao, ngunit lumitaw ang nakaraang anomalya sa langit at lupa, na naging dahilan upang mawala ang mga tanikala ng langit, at maraming makapangyarihang demon cultivator ang hindi maiiwasang maipanganak. Kung masyadong mahaba ang pagkaantala, sino ang nakakaalam kung ilan pa ang lalabas? Bukod, sa kabilang panig, ang maliit na kapatid na babae ay kinubkob ng 3 amo ng yumaong Panginoon ng demonyo. Bagamat tila pantay-pantay ang mga ito sa ngayon, palaging may mga pagbabago sa paglipas ng panahon. At sina Niekyo at Hao Dudo, na lahat kasama sina Hongyi at Daor, ay kinubkob ng 70 o 80 emperador ng demonyo, at nasa isang estado ng nanginginig na kaguluhan sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, wala silang bentahe sa teritoryo ng angkan ng demonyo. Sa pag-iisip nito, nababalisa si Yang Yian, ngunit kumilos siya ng mas mabilis at mas walang awa. Gumamit siya ng 2 bagay ng sabay-sabay, pinalipad ang espada para patayin ang kalaban, gamit ang isang kamay para magsagawa ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban, at ang isa pang kamay para lemunin ang Shen Kun Pot. Sa ilang sandali, 3 pang demonyo ang namatay sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, nagbago ang mga mata ng mga demonyong Panginoong ito na nakatingin kay Yang Yian, at sila ay natakot. Kung tutuusin, sa mga mata ng mga demonyong Panginoon na ito, hanggat nilapitan sila ng taong puti ang buhok, sila ay magiging mga mummy.
Matapos patayin ang 6 na Panginoong demonyo sa maagang yugto, ang iba ay itinulak sa gilid. Sa oras na ito, nagkatinginan ang 8 demonyo sa gitnang yugto, at sinabi ng isa sa kanila, dapat kayong magsanib puwersa upang bumuo ng isang hanay ng labanan. Kung hindi, mapipigilan siya ng batang ito kapag lalapit siya. Nagulat si Yang Yian nang marinig niya ito. Ang mga demonyong ito ay talagang kasing talino at pangunawa ng lahi ng tao. Nakita nila ang kanyang mga pagkukulang ng napakabilis. Alam niyang hindi siya mabubuo ng mga ito sa isang hanay ng labanan, kung hindi ay nasa panganib siya. Lumitaw ang Space Stone sa kanyang kamay at nawala sa lugar, handang tumalon palabas. Boom! Sa susunod na sandali ay tumama siya sa isang hindi nakikitang pader at agad na napabalikwas. Pagtingin niya sa itaas, nakita niyang may liwanag na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at sa paligid niya. Noon lang niya naunawaan na ang 8 middle stage na mga demonyong Panginoon ay hindi pa kumilos noon at nagtatago sa likod ng maagang yugto ng demonyong emperador. Matagal na pala nilang nakita ang kanyang Chenkun devouring power at lihim na nagsanib puwersa para magtayo ng malaking pormasayon. Ito ay masama. Nagulat si Yang Yiyo. Sa oras na ito, ang Demon Lord Hana ay nanunuya, maputi ang buhok na batang lalaki, talagang napakalakas mo. Sa cultivation base ng isang mid-stage na Immortal Emperor, maaari mong patayin ang napakarami sa ating mga junior Demon Lords. Pinapatakot mo ako at ang iba pang mid-stage na Demon Lords. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na magiging sikat ka sa dayuhang mundo. Yun lang. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang Immortal Emperor. Kahit na ang lahi ng demonyo ko ay walang kasing daming mahiwagang kapangyarihan gaya ninyong mga tao, nakalimutan ninyo kung ano ang kagalang-galang at ang emperador. Ang agwat sa kaharian ay ang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mamatay. Lahat, magtulungan para patayin ang batang ito. Sa sandaling ito, higit sa 20 junior at intermediate demon lords ang pumaligid kay Yang Yiyo, na bumubuo ng isang pormasayon para bitag siya sa loob. Sasalakayin na sana nila at papatayin si Yang Yiyo. Ngunit sa oras na ito, malamig na ngumuso si Yang Yiyo at sinabing, napakawalan diyan ninyong mga masasamang hayop. 20 o 30 demonyong Panginoon ang kumubkob sa isang taong walang kamatayang emperador na tulad ko, at may lakas pa kayong loob na magsalita ng ganoong kalokohan. Ngayon, hahayaan ko kayong masasamang hayop na makita na ako, isang taong walang kamatayang emperador, ay maaari ding pumatay sa inyo. Hahaha, napakayabang mo anak. Demonyo kami, at wala kaming pakialam sa mapagkunwari mong mukha. Pwede ka naming patayin. Ano bang problema namin kung hihigit kami sa mahihina? Kalokohan ang mukha, iyan ang mahalaga sa iyo na mga mapagkunwari mong tao. Kung patuloy kang magsalita, mamamatay ka. Atake. Matapos sumigaw ang Intermediate Demon Lord, higit sa 20 Demon Lord ang lahat ay nagpakita ng kanilang lakas ng demonyo, at ang makulay na kapangyarihan ng demonyong mahika ay sabay-sabay na sumalakay kay Yang Yiyo. Sa malayo, Kuya, Junior Kuya, si Daor, Hao Dudu, Ziksha, at maging si Niekyo ay sumigaw lahat. Lahat sila ay hiwalay sa malayong larangan ng digmaan, ngunit lahat ay nagbigay pansin sa isa't isa. Nang makita nila si Yang Yiyo na inaatake ng higit sa 20 demonyong Panginoon, lahat sila ay nag-aalalang sumigaw, ngunit sa oras na ito ang lahat ay nakulong at hindi makaalis sa kalaban sa ilang sandali. Gayunpaman, ang mahabang dagandong ni Niekyo ay umalangaw sa buong mundo. Ang kanyang malaking katawan ay nasuspine sa langit, ngunit hindi talaga siya nakagalaw. Si Daor, Hongyi, at Hao Dudu ang nag-aaway. Pagkatapos lamang makita ang sitwasyon ni Yang Yiyo nabalisa ang malaking loach. Siya at si Yang Yiyo ay nagkaroon ng master-servant relationship batay sa soul contract. Kung namatay si Yang Yiyo, mawawala rin ang kanyang kunpang soul. Bigla siyang nagpakawala ng mahabang dagandong na yumanig sa langit at lupa, dahilan para magpalit ng kulay ang langit at lupa. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng makulay na liwanag, at sa ilalim ng kumikislap na mga pakpak, ibinuka niya ang kanyang bibig at nilamon ang mga demonyong emperador. Mahigit 10 demonyong emperador ang napalunok sa isang kagat. Ang natitirang mga demonyong emperador ay lumipad pabalik sa ilalim ng kumikislap na mga pakpak. Sa susunod na sandali, ang loach ay direktang lumangoy patungo kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, ang malaking loach sa wakas ay lumaban ng desperadong. Habang ang lahat ay nag-aalala kay Yang Yiyo, sa larangan ng digmaan sa panig ni Yang Yiyo, siya ay nalunod sa pormasayon sa pamamagitan ng pag-atake ng mana ng higit sa 20 demonyong Panginoon. Ngunit sa sumunod na sandali, isang malakas na putok ang tumunog, nakakabingi. Nanggaling ito sa kinaroroonan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay nakita ng lahat ang isang alon ng hangin na makikita ng mata. Ang higit sa 20 demonyong Panginoon na kumugkob kay Yang Yiyo ay biglang pinaikot ang kanilang mga katawan. Nang lumingon sila,
Ang kanilang mga katawan, tao man o demonyo, ay pawang nabubulok at unti-unting naglaho, tulad ng pagwawaldes ng papel na dumampi sa apoy. Mahigit sa 20 demonyong Panginoon, ilang pangunahin at ilang intermediate, ay hindi gumawa ng anumang sigaw, at nawala sa langit at lupa sa isang kisap mata, na tila sila ay sumangga. Nang mawala ang alon ng hangin, buo na lumitaw si Yang Yiyo sa gitna. Ngunit ang kanyang mukha ay sobrang mapatla sa sandaling iyon, at ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na pumatay ng higit sa 20 demonyo ng sabay-sabay ay natural dahil ginamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Kung hindi, siya ay namatay. Ito ay dahil din sa napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, kung hindi ay hindi maglalakas loob si Yang Yiyo na makipagsapalaran. Siyempre, ang paggamit niya ng Chenkun Temple ngayon ay isang pagtatangka din na subukang makita kung ang kanyang pisikal na katawan, na lumakas pagkatapos ng pinagsamang paggamot ni Bilao Liushu at He Lian noong nakaraang pagkakataon, ay makatiis sa backlash ng kapangyarihan ng Chenkun Temple. Sa pagkakataong ito, gaya ng inaasahan niya, napaglabanan ng kanyang pisikal na lakas ang backlash ng kapangyarihan ng Chenkun Temple at hindi siya hinayaang sumabog at mamatay. Pinatay niya ang higit sa 20 demonyo ng sabay-sabay. Pero, bagamat nilabanan niya ang backlash force, nasa harap lang siya nito. Ngayon ay alam na niyang nawalan na siya ng lakas sa pakikipaglaban. Nang makita ang kanyang katawan sa gulo at titeting sa gitna ng hangin, isang loach ang lumangoy at dinala siya sa malaking ulo nito. Sa ilalim din ng suntok na ito natakot ang natitirang mga demonyong emperador. Biglang sumigaw ang isang demon cultivator, tumakbo. Masyadong nakakatakot ang maputing buhok na diablo. Mahigit 20 demonyong Panginoon ang nawala sa isang iglap. Takbo. Ang lahat ng mga demonyong emperador ay nagkalat na parang mga ibon at hayop. Sa langit, ang tatlong yumaong demonyo ay nakipag-away kay Ji-Zixia. Nakita ni Ji-Zixia si Yang Yiyo na nalulula sa mahiwagang kapangyarihan ng mahigit 20 Demon Lord kanina, at ang kanyang mga mata ay namumula. Akala niya ay mamamatay na ang kanyang junior na kapatid. Sa pagmamadali, umungal siya at ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan, at direktang pinatay ang isang mahusay na Panginoon ng demonyo gamit ang isang itim at puting kulog. Sa sandaling ito, sumabog ang kapangyarihan ng Chenkun Temple na ginamit ni Yang Yiyo, na direktang nagdulot ng pagkawala ng mahigit 20 demonyo. Kasabay ng mga bulalas at sigaw ng mga demonyong emperador, ang natitirang demonyong Panginoon sa huling yugto ay hindi nang ahas na lumaban at tumakas sa kahihiyan sa ilalim ng kulog ni Ji-Zixia. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa field, at lahat ay lumipad pabalik sa likod ng loach. Junior kuya, kamusta? Dumating si Ji-Zixia na may maputlang mukha at nagmamadaling nagtanong kay Yang Yiyo. Nakita niya na si Yang Yiyo ay nanginginig sa buong katawan sa sandaling ito, nakaupo na naka-cross-legged sa tuktok ng loach at tila nagpapagaling. Senior sister, okay lang ako, huwag kang mag-alala, umalis na tayo dito dali, ay. Puff. Dumura siya ng puno ng dugo habang nagsasalita. Bagamat nalabanan ng kanyang katawan ang backlash ng kapangyarihan ng Chenkun Temple, medyo nag-aatubili pa rin ito. Naputol ang mana sa kanyang katawan at kumukurot. Kailangan niyang mag-adjust sa lalong madaling panahon, aalis talaga ang mga iyon. Ang dayuhang mundo. Junior brother. Stop talking, Loach. Umalis na tayo dali. Hindi ba't nasa dulo na rin ng kanyang lakas si Ji-Zixia? Minaliit niya ang kapangyarihang lumaban ng demonyong Panginoon ng angkan ng demonyo. Kung hindi niya ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan, hindi niya magagawang pumatay ng isang angkan ng demonyo sa huling yugto ng Panginoong demonyo. Sa sandaling ito, siya ay napakahina rin. Ang loach ay nagpakawala ng isang mahabang dagandong, at ang mga pakpak ng balahibo at mga pakpak na transparent sa likod nito ay sabay na bumukas. Lumipad ito sa kailaliman ng kalangitan at naglaho sa White Dragon City. Bagamat tumakas ang lahat sa kahihiyan sa labanang ito, nag-iwan sila ng magandang reputasyon sa dayuhang mundo. Lalo na si Yang, na tinawag na white-haired demon ng mga demon cultivator sa dayuhang mundo. Ang pangalang ito ay nagmula sa katotohanan na naglunsad siya ng welga sa Chenkun Temple at pumatay ng higit sa 20 demonyong Panginoon. End of this chapter. Pahingi ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa next chapter. Salamat.